Sa isang mundo kung saan ang kapalaran ng bawat bata ay nakatakda sa kanilang ikasampung kaarawan, isang batang lalaki ang nakatayo sa harap ng Diyosa at walang nakita. Walang uri, walang kinabukasan, walang landas. Ang kanyang mga magulang ay mga alamat. Ang kanyang ama, isang Archimede. Ang kanyang ina, isang prinsesa ng espada. Ngunit ang kanilang anak ay tinataka ng imposible, walang uri. Anong mangyayari kapag ang batang lalaki, na dapat sana'y nagmana ng kadakilaan, ay pinagkaaitan nito? Ito ang kwento ni Errol, ang batang walang uri, na piniling labanan ng mismong tadhana. Nagsisimula ang lahat sa umaga, pumapatak ang ikasampung kaarawan ni Errol. Gaya ng nakaugalian sa lungsod na iyon, bawat bata na umabot sa edad na 10 ay may seremonya kung saan nakikilala nila ang Diyosa sa pamamagitan ng pari at tumatanggap ng mga pagpapala kasabay ng mga klase. Tuwang-tuwa ang ama ni Errol, si Leon, na malaman kung anong klase ang mapupunta kay Errol. Sa sobrang tuwa ay hindi man lang siya nakatulog ng gabing yon. Ang kanyang ina naman ay mas masaya pa kaysa noong araw na nakita niya ang kanyang revelasyon. Si Errol naman ay tila walang pakialam. Naupo siya at pinanood silang magdaldalan sa kanilang pananabik. Masaya rin ang kanyang kapatid na babae tungkol sa klaseng makukuha niya. Ipinaalala sa kanya na ang klaseng natatanggap ng isang bata ay nakadepende sa genetics. At dahil mga henyo ang kanilang mga magulang, siguradong wala siyang dapat ikabahala. Banibiro siya ni Leon na kapag maganda ang klaseng nakuha niya, maraming babae ang hahabol sa kanya. Ito'y nagpaparamdam ng kawalan ng seguridad sa kanyang kapatid, at iginigiit niya na napakabata pa niya para doon. Nagtawanan ang masayang pamilya ng araw na yun nang hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Maya-maya, nagsimula ang seremonya, at tumayo ang pari sa harap ng Diyosa upang tawagin ang lahat ng mga bata. Isa-isa silang lumalapit sa harapan, at hinahawakan niya ang kanilang mga ulo. Pagkatapos hawakan ang kanilang mga noo, nakakita sila ng isang pangitain ng mga bagay na sumisimbolo sa kanilang mga klase, at ipinahayag ng pari ang klase. Nang si Errol na ang susunod, lahat ay masiglang pumalakpak. Tila siya ang bida ng araw. Pinag-uusapan ng mga tao kung paano ang kanyang ama ay isang archmage, at ang kanyang ina ay isang prinsesa ng espada. Ang pagsasama ng ganoong mga talentadong tao ay talagang dapat na ang pinakamahusay. Pinaalalahanan din siya ng kanyang kapatid na babae na ang mga klase ay nakadepende sa genetics, kaya wala siyang dapat ikatakot. Nang makarating siya doon at hinawakan ng pari ang kanyang ulo, blanko ang kanyang nakita. Hindi katulad ng ibang mga bata, wala siyang makita. Napansin din ito ng pari, at ipinahayag niya na may isang dahilan lamang. Wala siyang uri. Tila imposible ito, ngunit ito ang kanyang katotohanan. Sa kanyang paglaki, nagsimula siyang magsanay, ngunit mahina ang kanyang kapit. Pinapanood ng kanyang mga magulang ang kanyang sariling tila walang pag-asa, at napagpasyahan ni Farah na sila ng kanyang asawa ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap at magretiro ng mas huli upang hindi na niya kailangang magtrabaho. Pagod na siya sa kanilang mga nakakadismayang komento, ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok ang kanyang kapatid na babae at pinagtibay ang kanilang mga sinabi. Gayunpaman, kalmado siya. Pinaupo niya sila at sinabi sa kanila na hindi siya bigo. Ipinaalala niya sa kanila na nagsasanay siya kasama ang kanyang ina simula pa noong bata siya. At bagamat medyo mahirap, matagal na niyang nakuha ang kanyang kahusayan sa paggamit ng mga sandata. Naaalala niya kung paano siya nakikipaglaban ni Farah at madalas siyang itinutulak sa mga puno kaya kinailangan pa siyang hanapin ito gamit ang kanyang mga mata. Dahil prinsesa ng espada ang kanyang ina, mas madali para sa kanya. Bagamat mas maganda sana ang kanyang paglalakbay kung mayroon siyang kasanayan sa pag-eespada, iginigiit niyang magsisikap pa rin siya. Sa kanyang pananaw, kaya ng sipag na makamit ang kaya ng kasanayan. Bagamat maaaring mangailangan ito ng mas maraming pagsisikap, handa siyang gawin ito. Ang marinig siyang magsalita ay nakapagpapasigla. Kanyang mga magulang, talagang ang mas matalino siya kaysa sa kanyang edad, at malayo ang kanyang mararating. Nagpaalam siya sa kanilang papuri at nagpaalam na magsanay sa parang. Habang papalapit siya sa parang, naririnig niya ang dalawang batang nagsasanay sa paggamit ng espada. Pinupuri nila kung paano sila napalakas nang tumanggap sila ng mga kasanayan. Ang kanilang mga katawan ay gumagalaw ng walang kahirap-hirap, at kaya nilang gumawa ng mga dakilang bagay. Pagdating niya, tumigil sila at kinilala siya bilang ang batang walang kasanayan.
Tinanong nila kung bakit siya naroroon sa parang. Sumagot siya na, katulad din nila, naroon siya para magsanay. Pero sumagot sila, na hindi sila nagsasanay, kundi ipinapakita ang kanilang galing sa isang laban. Dahil wala siyang galing, sinabi nila na manood na lang siya at tingnan kung gaano kaganda ang pagkakaroon ng galing. Hindi nag-aalala, pinapanood niya sila. Napansin niya na, kahit maganda ang kanilang hawak, hindi nila ito lubusang nagagamit, dahil umaasa lang sila sa galing. May tiwala sa sarili, nagtanong siya kung pwede silang labanan. Mayabang na nagpresenta ang isang lalaki na makipaglaban, pinaalalahanan siya na wala siyang klase. At maaaring mamatay kung hindi niya maalala ang kanyang lugar. Tinatanong din niya kung may banal na proteksyon si Arl, at sumagot si Arl na meron. Binibigyan ng Diyos ang bawat bata ng banal na proteksyon sa kapanganakan, nagbibigay ng lakas at tatag para hindi sila basta-basta mamatay. Dahil mayroon si Arl yun, natutuwa ang bata na kaya niya siyang talunin ng paulit-ulit, ngunit nang itaas niya ang kanyang espada, ipinagtanggol ni Arl ang kanyang sarili. Mabilis na napagtanto ng bata na malakas si Arl. Tanong ng kaibigan niya kung bakit hindi pa niya natatalo si Arl gaya ng plano, ngunit wala siyang sagot, kaya tinawag niya ang kanyang kaibigan para sumali. Ipinagtanggol ni Arl ang kanyang sarili laban sa kanilang dalawa, at kahit na nauwi sa pagsusuntukan sa isa't isa. Habang huminto sila para magplano ulit, sinamantala ni Arl ang pagkakataon para atakihin ang isa na hindi nakabantay, tapos sa pilitang itinulak ang isa pa para magulas gamit ang katawan ng kanyang kaibigan. Dahil pareho silang nasa sahig, idineklara ni Arl ang kanyang sarili na panalo. Nagprotesta sila, sinasabing nandaya siya, pero dumating naman ang isang batang lalaki na may pulang buhok. Ininsulto niya ang mga lalaki dahil hindi sila kasing lakas ng inaangkin nila, at nakilala si Arl bilang sinabi niya na ang pakikipaglaban kay nanay niya ang dahilan ng lakas ni Arl, pero pinaalala niya dito na wala siyang kanyang kakayahan. Sinasabi niyang kaawa-awa ang mga bata, kaya lang daw nanalo si Arl. Imbes na magmalaki, labanan na lang siya ni Arl para makita ang tunay na pagkakaiba. Nakilala ng mga bata ang pulang buhok na binata bilang anak ni Kapitan Evans, ang pinuno ng mga gwardya ng bayan. Kilala rin ni Arl si Kapitan Evans. Nakita niya itong bumisita kay Arl ilang beses para humingi ng tulong sa paglaban sa mga halimaw. Bagamat inaamin ni Arl na malakas ang kapitan, iginigiit niyang hindi nagmana sa kanya ang bata. Ganun din ang nararamdaman ng bata kay Arl, at nagalit. Sa kabila ng malaking serbisyo ni Kapitan Evans sa kaharian at galing sa espada, si Farah pa rin ang itinuturing na pinakamagaling na mandirigma sa bayan. Labis itong sumasakit sa kanya, dahil binabaliwala nito ang pagsisikap ng kanyang ama. Nagtataka si Arl kung bakit sa kanya ibinubunto ng bata ang galit nito kay Farah, ngunit nagpapatuloy ang bata. Ipinapaliwanag niya na simula nang matamo niya ang kanyang mga kasanayan noong nakaraang taon, nag-ensayo siya araw-araw ng walang tigil, at isa na siyang mahusay na mandirigma. Kung namamana ang kasanayan at lakas, papatunayan niyang mas magaling ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagkatalo kay Arl. Hindi rin handang matalo si Arl. Pinaninindigan niya ang kanyang lakas at naghahanda. Nang magsimula ang laban, pantay ang kanilang lakas. Tumugma. Nagtataka ang mga nanunood kung wala talagang klase si Arl dahil lumalaban siya na parang baguhan. Napansin agad ni Arl na lumalaban ang bata ng may emosyon, na nag-iiwan ng mga butas sa kanyang depensa. Sinubukan ni Arl na sumugod upang samantalahin ito, pero sumagot ang bata gamit ang hiwa ng kambal na espada, at tinalo si Arl. Ito ang unang beses na nakakita si Arl ng lumalaban gamit ang dalawang espada. Ipinapaliwanag ng bata na ito ay isang atake na kasanayan para sa mga mandirigmang may klase, na hindi kayang ipagtanggol ni Arl. Tinanggap ni Arl ang pagkatalo at umuwi. Pagkalipas ng ilang araw, ginaisang siya ng kanyang kapatid ng maaga, at dahil hindi siya taong umaga, nagtalo sila. Pagkatapos mag-almusal, umalis siya para magsanay, ngunit sinubukan siyang pigilan ng kanyang kapatid, sinasabing masyado siyang mahigpit sa kanyang sarili. Ipinangako niya na gagawa siya ng mundo kung saan hindi na niya kailangang maghirap. Hindi niya ito pinansin at umalis. Pagkaalis niya, nagpahayag siya ng pag-aalala kay Farah, na nagbigay sa kanya ng katiyakan. Ipinakita ni Farah sa kanya ang kahon ng mga sirang espada na inuuwi ni Arl gabi-gabi, iginigiit na ang pakikipag-sparring sa mga mahuhusay na kasamahan ang nagbibigay sa kanya ng lakas,
kaya't hindi na kailangang mag-alala. Gaya ng inaasahan, naroon na si Errol sa kanyang lugar para sa pagsasanay. Sinasadya niyang matalo sa laban nila ng batang lalaking pula ang buhok para lang matutunan ang teknik ng kambal na espada. Pagkatapos ng mahabang ensayo, sa wakas ay nagtagumpay siya. Nahulaan niyang may isang goblin sa likod niya, at nang sumugod ito, bumaling siya at ginamit ang kambal na espada para patayin ito. Bigla, nakarinig siya ng isang mas malakas na halimaw na papalapit. Nabigla na may ganong kalaking halimaw na malapit sa bayan, nagpasya siyang balaan ang mga gwardya. Ngunit may narinig siyang boses ng batang lalaki. May taong nanganganib. Sumilip siya at nakita ang batang lalaking pula ang buhok. Nakita rin siya ng bata. Napagtanto ni Errol na nagsasanay din ang bata ng mag-isa laban sa mga halimaw, na siyang dahilan kung bakit nakikipaglaban sa kanya ngayon ang hobgoblin. Gustong tumulong ni Errol, pero nag-aalangan siya. Kailangan niyang tiyakin na sapat ang kanyang kakayahan. Pinili niya ang tamang pagkakataon at sumugod ng aatakihin na sana ng hobgoblin ang bata, at napatay niya ito gamit ang kambal na espada. Ang bata, gulat na gulat, ay bumagsak. Nakita ni Errol na wala na ang kanyang proteksyong mula sa Diyos, at nagtanong tungkol sa kanyang banal na tubig. Ngunit basag na ang bote. Inalok ni Errol ang kanyang sarili, na agad siyang nabuhayan. Habang bumabawi ang bata, gusto niyang malaman kung anong kakayahan ang ginamit ni Errol. Errol, ipinaliliwanag niyang tiniis niya ang lahat ng atake nito para lang pag-aralang mabuti ang teknik ng kambal na espada, tapos nagsanay siya ng mag-isa. Kahit nahihirapan siyang maniwala, alam ng bata na totoo ito. Para subukan ito, hinamon niya ulit si Errol, sa pagkakataong ito bilang pasasalamat. Naglaban sila, at winasak ng kambal na espada ni Errol ang kanyang talam. Pagkatapos, ginulat siya ni Errol sa pamamagitan ng pagbunot ng pangatlong espada. Kahit ang mga bihasang mandirigma ay hindi kayang humawak ng tatlo, pero ipinaalala sa kanya ni Errol na hindi niya nakuha ang kanyang mga kasanayan sa pamamagitan ng klase, kaya wala siyang limitasyon. Sa pamamagitan ng pagsisikap, kaya niyang patuloy na baguhin ang kanyang lakas hanggang sa gumana ito. Tumanggi ang bata na tanggapin ito, pero sa muling paghaharap, iginigiit niya na walang paraan na mas mabilis ang espada ni Errol kaysa sa kanya, at umaasa siyang mananalo doon. Gayunpaman, natalo siya ni Errol. Habang lumalayo, ipinahayag ni Errol ang kanyang tagumpay. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni Farah kay Leon na ang anak ni Evans ay pupunta sa Brescia. Napagtanto ni Errol na yun din ang batang lalaki, at nagtanong kung ano ang Brescia. Ipinaliwanag nila na ito ay isang samahan ng mga espada, at magandang naalala ni Farah ang kanyang panahon doon bago siya ikinasal. Sabik, gustong pumunta rin ni Errol, ngunit una, kailangan niyang lumakas upang ituring na karapat-dapat. Magagawa kaya niya iyon? Pagkalipas ng 5 taon, sa isang lugar sa gubat, isang karwahe na may kalahating dosenang pasahero ang patungo sa Brescia, ang lungsod ng mga espada. Ipinapalam ng nakasakay sa kanila na kapag natawid na nila ang mga bundok sa unahan, mararating na nila ang Brescia, at nang marinig yun, isang babaeng pasahero na kabilang sa klase ng dobling espada ay nasasabik dahil matagal na niyang pangarap na pumunta doon. Ganoon din ang masasabi sa isa pang pasahero na isang barbaro, ngunit ayaw niyang makipag-usap sa babae dahil sa kanyang pagpili ng mga damit. Nagrereklamo siya kung gaano kalaki ang espada niya, kaya naman nagtampo ang babae at muntik na silang mag-away. Mabuti na lang at napakalma sila ng kutsero sa pamamagitan ng pagpuri sa kanila. Binabanggit kung gaano silang kagaling dahil pareho silang nagmula sa mga advanced class. Dahil napakahusay nila sa labanan, hiniling ng kutsero na gamitin nila ang kanilang kapangyarihan at talunin ang isang pangkat ng mga orc na papalapit sa kanila. Gayunpaman, wala ni isa man sa mga mayabang na pasahero ang nagpakita ng kumpiyansa sa kanilang sarili matapos makita ang Orc King sa gitna ng hukbo ng mga orc. Ang barbaro ang unang tumakbo palayo sa gulo, kasunod ang tindera ng melon. Iniwan ang iba pang mahihinang pasahero na parang mga duwag. Nag-iisip ang kutsero kung ano ang dapat niyang gawin ngayon nang biglang may isang pasahero na lumabas mula sa karwahe. Si Errol pala, at buong tapang siyang sumugod sa mga kaaway, sinasalakay sila ng napakabilis na parang hindi siya nakikita. Nakilala ng kutsero ang galaw ni Orel bilang kasanayang blink dash at sabik na pinanood ang mahusay na espada na harapin ang daan-daang orc ng mag-isa. Habang pinapatumba ni Orel ang mga kaaway, winawasiwas niya ang kanyang espada na parang sumasayaw. Nagtaka ang kutsero,
nakikilala na ang galing ay ang galing ng prinsesa ng espada. Lumalabas, ang ganyang galing ay natutunan lamang ng mga babae mula sa parehong antas, kaya hindi maintindihan ng kutsero kung paano nagagamit ito ng lalaking ito. Ang hindi niya alam ay ang ating walang antas na batang lalaki na si Errol ay pinagpala ng kapangyarihan ng pagkiling. Kaya syempre, siya ay napakalakas. Hindi nagtagal si Errol para talunin din ang Haring Orc, at kapag natapos niya ang trabaho, bumalik siya sa karwahe, hinihiling sa kutsero na magpatuloy sa pagmamaneho papuntang Brescia, binabanggit na gusto niyang pumunta roon para magsanay at maging mas malakas. Napapatawa na lang ang kutsero nang marinig yun dahil sa isip niya, hindi na kailangan ng lalaking nasa harap niya ang anumang pagsasanay dahil masyado na siyang malakas. Isipin na lang ang reaksyon ng kutsero kung malaman niyang wala palang klase ang lalaking ito. Sa anumang paraan, makikita natin ang isang flashback mula 5 taon na ang nakalipas na nagpapakita kung paano eksaktong napag-aralan ni Errol ang husay sa espada ng kanyang ina. Ito ay isa sa mga araw na nag-eensayo siya kasama ang kanyang ina, si Farah, nanunood noong siya. Pagkatapos ng maraming ensayo, ay nagawang gayahin ang kasanayan sa paghiwa gamit ang kambal na talam. Hindi makapaniwala ang kanyang ina noong una, dahil akala na niya na ang kanyang anak ay isang ganap na bigo. Ngunit pagkatapos harapin ang katotohanan, napagtanto niya kung gaano siya kasamang ina dahil madali siyang sumuko sa kanyang anak. Pinakalma siya ni Errol at sinabi niyang gusto rin niyang gayahin ang iba pang kasanayan. Kaya hiniling niya kay Farah na ipakita rin sa kanya ang kanyang mga kasanayan bilang prinsesa ng espada, at dito niya tuluyang napag-aralan ang kasanayang iyon. Sa nakalipas na 5 taon, ngayon, bumabalik sa kasalukuyan, dumarating siya sa Brescia, ang lungsod ng mga espada. Habang naglalakad siya sa lungsod, nagtataka kung saan siya dapat unang pumunta, isang babae ang biglang sumulpot sa likod niya, pero habang sinusubukan siyang ablutin, madali niya itong naiwasan nang hindi man lang siya nakikita. Napagtanto ng babae na may talento siya, kaya sinimulan niya ang kanyang karaniwang pag-aanunsyo bago siya anyayahang sumali sa kanyang guild. Hindi interesado si Errol na sumali sa guild ng halatang manlolokong ito, dahil sigurado siya. Nagaling siya sa isang maliit na guild na walang miyembro, pero halos magmakaawa siya, nangangako ng date kung sasali siya, pero nilinaw niya na hindi siya interesado sa mga naniniwala sa Flat Earth, kaya't nasaktan ang puso ng dalaga. Bago umalis ulit, nagawa pa niyang itanong kung ano ang pinakamalakas na guild sa syudad na ito, at nag-aatubiling sinabi ng dalaga ang pangalang Black Blade, isang guild na may 8 A-rank na swordsman. Pagkatapos malaman ang lokasyon mula sa kanya, pumunta si Errol doon at nalaman niya. Mula sa bantay na kailangan munang pumasa sa pagsusulit para makasali sa samahan, kaya pumunta siya sa tanggapan para magpatala sa pagsusulit, pero tumanggi ang tagatanggap na papasukin siya nang marinig na wala siyang klase. Hinamak pa niya si Errol, kaya walang ibang nagawa si Errol kundi umalis ng tahimik. Nagpunta siya sa iba pang mga samahan, pero tinanggihan din siya dahil wala siyang klase. Matapos mab-aigo sa lahat ng lugar, pinili na lang ni Errol na gamitin ang lakas ng koneksyon at ginamit ang sulat ng rekomendasyon na ibinigay ng kanyang ina para makasali sa kanyang lumang samahan. Pero bago pa siya makapunta doon, nanggugulo na naman yung babaeng kanina at sunod ng sunod sa kanya na parang wala nang ibang ginagawa sa buhay niya. Nagmamakaawa pa nga ito, sinasabing magpapakababa siya kung sasali siya sa samahan nila, pero ayaw pa rin ni bro. Habang iniiwasan niya ito, pumunta siya sa lokasyon ng samahan ng kanyang ina. Pagdating niya sa address na meron siya, wala siyang makita doon. Bago pa siya makapaghanap pa, dumating yung dalagitang umiiwas sa kanya kanina, at gulat na gulat siya na pinuntahan niya sila. Tinatanong niya kung gusto niyang makita yung lugar nila, at itinuro niya ang isang malaking gusali. Nang makita ang gusali, ipinagpalagay niya na malaki ang guild. Tinanong niya siya kung ano ang nangyari dahil napakalaki ng istruktura nila noon, at agad niyang napagtanto na bumagsak sila. Tama nga siya, labag sa kalooban niyang umamin na bumagsak sila, pero ipinagmalaki niya na, sa paglipas ng panahon, makakabalik ang kanilang kaluwalhatian at mabibigla siya. Ipinagmalaki niya na mayroon silang Dual Sword King, at babalik din ang Dragon Fang nila. Nang marinig yun, naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ina. Sinabi niya na ang pinuno ng kanilang guild ay ang Dual Sword King, at ang kanilang guild ay ipinangalan sa isa sa kanyang mga kakayahan, ang pangil ng dragon. Napagtanto niya na yun ang dating guild ng kanyang ina, kaya wala siyang pagpipilian, at sumunod siya sa kanya.
Pumasok siya, at nakita ng babae ang kanyang ama, na pinuno ng guild, na lasing. Pinigilan niya ito, ipinaalala sa kanya na pinakiusapan siya ng doktor na tumigil sa pag-inom. Hindi siya sinagot ng kanyang ama. Sa halip, pinayuhan niya si Arl na hindi niya kailangang sumali sa kanila. Kaya, dapat siyang umalis. Lumayo siya, at napansin ni Arl na nawala ang isa niyang kamay. Ibinunyag ng babae na ang kanyang ama ay ang pangalawang pinakamalakas na tao sa lungsod, bago niya nawala ang kanyang kamay at naging lasenggo. Nalulungkot siya na sa nakita ni Arl, ayaw na nitong sumali sa kanila, pero sabi ni Arl sasali siya. Aba, wala naman siyang pagpipilian. Masaya niyang binigay ang porma, at pinirmahan niya ito. Kinuha niya ito, at binasa, tapos nakita niya na wala siyang klase, na akala niya ay biro. Sinabi niya na maging seryoso siya. Paulit-ulit niyang sinabi na wala siyang klase, at ipinakita pa niya ang sertipiko ng klase niya sa kanya. Sobra siyang nagulat. Agad niyang kinuha ang kanyang espada, nagbabantang bawiin ang kontrata at umalis na agad kung ayaw niya mamatay. Sapat na naghihingalo na ang kanilang samahan. Ang pagkuha ng isang taong walang klase ay lalo lamang magpapalala. Hindi siya pumapayag, kaya sumisigaw siya ng malakas. Ang kanyang sigaw ay nakakuha ng atensyon ng nag-iisang miyembro ng samahan, isang babaeng kulay pula ang buhok na pumasok sa silid. Tinawag niya ang batang babae na Lilia, at tinanong kung bakit siya sumisigaw ng malakas. Ibinunyag ni Lilia na akala niya ay mayroon na silang bagong miyembro, ngunit nagulat siya na nagdala siya ng isang taong walang klase. Ang babaeng kulay pula ang buhok, na nagngangalang Reiner, ay sinasabing kilala niya si Arl, at galing siya sa parehong lungsod ni Arl. Iginigiit niya na siya at si Arl ay nagsanay na magkasama, pero mariing itinatanggi siya ni Arl. Inaamin niya na may isang batang lalaki na may kaparehong kulay ng buhok niya na nakasama niyang magsanay, ang anak ni Kapitan Evans. Tiningnan siya ni Reiner nang may pagkasuya, sinasabing may anak lang si Kapitan Evans na bata pa, at babae yun, kaya siya nga yun. Ako man ay nagulat tulad ni Arl dahil tinawag ko rin ang babaeng ito na lalaki. Humingi ng paumanhin si Arl sa kanya dahil inakala niyang lalaki siya, at umamin din siya na malaki na ang pinagbago niya simula nang magpahaba siya ng buhok. Pero hindi lang ang buhok niya ang nagbago. Pati ang katawan niya ay ibang-iba na. Gusto ni Arl na sabihin yon, pero baka mali, kaya gaya ko, nanahimik na lang siya. Sinabi ni Reiner kay Lilia tungkol sa batang natalo niya bago sila maglakbay, kaya gulat na gulat si Lilia nang malaman niyang si Arl pala yun. Si Reiner naman, tuwang-tuwa dahil may pagkakataon siyang ipakita kay Arl na mas gumaling siya sa nakalipas na 5 taon. Iniisip niya kung gusto ni Arl na magkaroon sila ng paligsahan sa patlang, at pumayag naman ito. Pagdating nila sa patlang, inamin ni Arl na malaki ang patlang nila. Bumaba siya para simulan ng laban, at iniisip ni Lilia kung si Reiner gustong makipaglaban talaga sa walang klase. Sumali si Reiner kay Arl, at pinamamahalaan ni Arl ang laban. Nagsimula si Reiner gamit ulit ang kambal na espada, at dahil sanay na si Arl dito, akala niya kaya niyang pigilan ulit ang espada niya. Pero sa pagkakataong ito, nanalo ang espada niya, at nataman siya. Tumawa siya at pinaalala sa kanya na gumaling siya sa nakalipas na 5 taon. Maaaring mayroon siyang parehong kasanayan, pero hindi niya kayang talunin ang espada niya. Mas mabigat ang espadang ginagamit niya dahil mayroon na siyang Power Blood Demon skills, na isang mas mataas na klase. Inamin niyang magaling siya, pero nagtataka siya kung bakit siya. Sinabi niya sa kanya ang kanyang lihim. Ipinipilit niyang gusto niyang magkaroon siya ng patas na laban dahil hindi siya mananalo, kahit anuman ang gawin niya. Nakikita niyang malakas ang kanyang talam, kung tatamaan siya nito, maaari siyang mapahamak. Kaya, gumagamit siya ng depensa. Pinipigilan niya ang kanyang talam, at nang akala niyang may nakita siyang pagkakataon, tinamaan niya ito. Ngunit nawala siya, at lumitaw sa likod niya at tinamaan siya. Gumagamit siya ng kasanayang, after image, na para lamang sa isang klase. Tinanong niya kung paano niya natutunan yun ng walang klase, at ipinaalala niya sa kanya kung gaano karami ang kayang gawin ng pagsisikap. Nakita niyang hindi siya nasaktan sa kanyang tama, at isiniwalat niyang nagkaroon siya ng isa pang kasanayan na nagtatago. Pinsala, kaya kahit gaano niya siya saktan, hindi siya masasaktan. Ayos lang, kailangan lang niyang gumamit ng mas magandang kakayahan.
Sinaktan niya ulit siya, sa pagkakataong ito gamit ang isang counter skill na nakuha niya sa kanyang ina, ang prinsesa ng espada. At siya ay nasaktan ng husto. Siya ay bumagsak at umiyak na natalo na naman siya, kahit na lumakas pa siya. Pinuri ni Errol ang kanyang lakas, ngunit sinabi na mas tumigas din siya. Tunay nga, maraming nangyari para maging ganito siya kalakas. Dumating si Lilia para ibigay sa kanya ang tubig espiritu, at pinagalitan siya sa pagpapaluha sa kanya. Lumayo si Reiner na umiiyak. Kinuha ni Lily, si Errol ay nasa loob at tinatanggap siya sa samahan. Ipinapaalala niya sa kanya na gusto niya siyang umalis dati, pero mabuti para sa kanya. Nilagdaan niya ang kontrata, at ngayon wala na siyang magagawa. Tinatanong niya kung paano nawasak ang kanilang samahan, at isiniwalat niya na sila ay may utang. Tinatanong niya kung magkano ang kanilang utang, at ibinubulong niya ito sa kanyang tainga. Pinalalakas niya ang kanyang loob na malapit na ang kompetisyon ng mga samahan, at mababawi nila ang pera kung mananalo sila. Kaya naman naghahanap siya ng bagong miyembro, dahil kailangan silang 3 para makapag-apply. Ayos lang sa kanya, at pinapalakas niya ang kanyang loob na kaya nila, pero nakikita niyang nag-aalangan siya. Kinukwestiyon niya siya, at isiniwalat niya na ang bawat samahan ay mayroong 5 miyembro, at kailangan nilang labanan ang 5 miyembro. Mas lalong nagbibigay ito ng sigla kay Errol, dahil nangangahulugan itong mas lalakas siya. Tinitingnan sila ng kanyang ama mula sa pintuan, at siya ay nasisiyahan. Tinatanong ni Errol kung bakit nanatili si Reiner sa kabila ng kanilang kalagayan, at ipinapaliwanag ni Lilia kung paano tinanggihan si Reiner nang makarating siya sa lungsod hanggang sakupkupin siya ng kanyang ama. Kinukumpirma nito kay Errol na nakakaramdam ng utang na loob si Reiner sa kanyang ama. Hindi pa rin nagbabago si Reiner. Sa halip, lumago siya, at si Errol ay lumaki rin. Mataas ang aking pag-asa para sa guild, at umaasa na makita ang resulta. Si Errol ay nagising kinabukasan, masaya na mayroon siyang lugar na matutulugan sa gabing iyon. Sa katunayan, yun din ang silid na tinuluyan ng kanyang ina noong siya ay isang adventurer, kaya yun pa lang ay malamang na nakapagpasaya na sa kanyang gabi. Tumayo siya at nakipagkita sa mga babae. Binati niya si Lilia, na masayang tumugon, ngunit nang batiin niya si Reiner, nagdamot itong sumagot. Agad niyang naisip na galit pa rin ito sa kanya dahil sa pagkatalo niya dito kahapon, ngunit mayroon silang mas mahalagang dapat unahin sa sandaling iyon. Binati ni Lilia ang kanilang team dahil ngayong 3 na sila, maaari na silang sumali sa kompetisyon ng guild. Ipinapaalala niya sa kanya ang pag-aalala niya kahapon tungkol sa mas maliit nilang grupo, at ang katotohanan na kalaban nila ang mga grupo na may 5 representante. Guild laban sa guild ang laro, ibig sabihin haharapin nila ang kinatawan ng bawat guild ng isa-isa. Medyo mas kalmado siya dahil inaakala niyang dahil B-class swordsman sila, hindi sila itatapat sa mga A-class fighter, kaya may kalamangan sila. Hindi man lang alam ni Errol kung ano ang ibig sabihin ng mga class ng adventurer, kaya tinanong niya kay Lilia kung ano ang pinagsasasabi niya. Kahit na kinukutya nila siya, sa unay kawalan ng kaalaman, ipinapaliwanag nila na may 4 na uri ng mga adventurer, A, B, C, at D sa bayang iyon, may mga 20 adventurer na A-class. Parehong B-class sina Reiner at Lilia, at hinuhulaan ni Lilia na dahil natalo ni Errol si Reiner, magiging B-class din siya. Haharapin nila ang mga adventurer na kauri nila, kaya may pagkakataon silang manalo. Nagtatanong si Errol kung sa tingin niya ay sapat ang premyo mula sa kompetisyon para mabayaran ang kanilang mga utang, at lubos siyang naniniwala na oo. Agad siyang umalis para tingnan kung anong guild ang kanilang makakalaban para makapaghanda sila ng maayos. Habang si Lilia ay paalis, sinusubukan ding umalis ni Reiner, pero tinawag siya pabalik ni Errol. Naalala niya na nagmayabang si Reiner na magaling siyang gumamit ng espada, kaya tinanong niya kung ano pang ibang kaya niyang gawin. Ibinunyag ni Reiner na mayroon siyang kakayahan na guts, na nagpapataas ng kanyang proteksyon laban sa pinsala, at gustong-gusto ni Errol ang ideya na magkaroon din ng kakayahang yun. Tinanong niya kung pwede siyang hampasin ni Reiner ng espada, pero nag-aalala si Reiner na baka masaktan niya si Errol. Ipinilit ni Errol na kailangan siyang tamaan ng ilang beses para matutunan ang kakayahan, at pwede nilang gamitin ang pagkakataong yun para maging magkaibigan. Seryoso naman ang pagkakaintindi ni Reiner sa komento ni Errol tungkol sa pagiging magkaibigan, pero agad linino ni Errol na kailangan lang ang galing. Tinatawag niya itong tanga,
Bakit kailangan pang masaktan? Pero hindi niya maintindihan ang pinagdadaanan ng isang bayaning walang klase. Pinapaalala niya rito na kahit gaano siya kasipag, hindi niya kayang higaitan ang galing na bigay ng mga Diyos. Kaya, sayang lang ang pagpupumilit niyang matutunan ito ng mag-isa. Sinusubukang patunayan na mali siya, pumunta ito sa lugar ng pagsasanay kasama siya. Doon, kinuha niya ang espada nito, pero iginigiit nitong hindi niya ito kayang buhatin dahil 5 beses itong mas mabigat kaysa sa ordinaryong espada. Sa gulat niya, madali niya itong nabuhat. Nagulat siya dahil nagagamit niya lamang ito dahil sa kanyang brutang kakayahan sa espada, ngunit hawak niya ito nang wala. Ipinapaalala niya sa kanya na mayroon siyang ibang mga kakayahan na mas malakas kaysa sa kanya, kahit walang basbas ng mga Diyos. Inaamin niyang minamaliit niya ito, at humihingi ng paumanhin. Nag-aalok itong tulungan siyang magsanay, ngunit nagbabala na huwag asahan na magiging madali ito sa kanya, at hindi nga siya umaasa. Habang nagsasanay sila, bumabalik si Lilia na takot na takot. Katutuklas pa lamang niya kung sino ang una nilang makakalaban, at masamang balita ito. Nakita niya ang kanyang mga kasapi ng guild sa parang at sumugod sa kanila. Nang hindi tinitingnan kung ano ang ginagawa nila, nasabi niya agad na ang una nilang makakalaban ay ang itim na talam. Ang kasalukuyang nangungunang samahan sa kaharian. Mayroon silang 8 A-class na mandirigma, at ang kanilang pinuno, si Gaorg, ay galit na galit. Tiyak na tatalunin niya sila. Sa kabila ng tila kawalan ng pag-asa ng kanilang sitwasyon, ayaw niyang sumuko. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nilang manalo. Nakita niya si Errol na sugatan sa lupa at sinigawan si Reiner dahil sa pananakit sa kanya, sa kabila ng kanyang paliwanag na sila ay nagsasanay lamang. Matapos ang mahigpit na sesyon, bumangon si Errol at naghanap ng pagkain. Dumating ang araw ng kompetisyon, at nagtipon ang bawat kalahok sa bukas na patag. Dumating din ang mga manunood upang tumaya sa kanilang mga paboritong koponan, at syempre, lahat ay pumusta sa Black Blade. 2 sugarol sa malapit ay nagbibiro na laban nito sa pagitan ng Guild of Old Glory at Guild of New Glory, at alam na nila na magagalit si Lilia, ipinipilit na mananalo ang kanyang koponan, ngunit hinihila siya pabalik ni Reiner at pinapakalma. Ibinubunyag niya sa kanyang koponan na 21 ang laban para sa kanila, dahil naniniwala ang lahat na matatalo sila. Gayunpaman, umutang na naman siya gamit ang bahay nila bilang panagot para pumusta sa kanilang pagtatagumpay. Sa ganitong paraan, kung manalo sila, yayaman sila, ngunit kung matalo sila, malalagay sila sa alanganin. Dumating si Gaorg para kutsain sila. Tinawanan niya ang desperadong pagtatangka ni Lilia na buhayin muli ang kanyang naghihingalong guild, at ipinagmalaki na siya ang nag-impluwensya sa pagmamanipula ng laban. Sigurado siya na walang paraan na matatalo ni Lilia at ng kanyang mga kasamahang walang klase ang kanyang mga A-class na adventurer, kaya't asahan niya ang isang magandang araw. Pagkatapos niyang umalis, tiningnan siya ni Errol ng tahimik, pagkatapos ay nagpatuloy sila sa Coliseum para sa laro. Dumating sila sa larangan at sinuri ang listahan ng mga kalahok mula sa Black Blade. Ang mga pangalan ay nagdulot ng takot sa lahat, maliban kay Errol, na iniisip na mukhang karaniwan lang sila. Tinanong niya si Lilia kung hindi lumalaban si Gaorg, at nagtataka kung pinapagaan ba ng guild ang laban para sa kanila. Ngunit sinabi ni Reiner sa kanya na hindi madali ang line-up. Parang nagpapakamatay sila. 5 A-class na swordsman na kaharap nila ay kabaliwan. Tila hindi natitinag si Errol. Nagsisimula ang laban, at ipinakilala ng announcer ang unang manlalaro mula sa Black Blade, isang A-class na fencer na nagngangalang Geo. Nang mapagtanto ng announcer na walang klase si Errol, gulat na gulat siya, at ganoon din ang lahat. Galit na galit si Geo na ipinagtapat siya sa isang kalaban na walang class. Nagpakawala siya ng isang eksaktong atake at akala niyang nahimatay si Errol, hanggang sa mapagtanto niyang tinamaan niya ang isang. Pagkatapos na imahe, tumingin siya sa paligid at nakakita ng maraming ilusyon. Hinati ni Errol ang kanyang sarili sa 3 pagkatapos na imahe, kaya inatake ni Geo ang ikatlo, ngunit ginulat siya ni Errol ng ika-4, ang tunay, at tinalo siya, isa pababa. Napangiti si Errol, sabik para sa susunod na laban. Kaya niyang lumikha ng 5 pagkatapos na imahe, na parang imposible, pero natutunan niya ito mula sa kanyang ina, na dalubhasa sa teknik na iyon. Ang susunod na mandirigma ng espada ay A-class din,
at ginamit ni Errol ang kanyang kambal na espada para talunin siya. Sa puntong ito, hindi na naniniwala ang mga manunood na wala siyang ranggo. Nagtataka na sila kung posible nga bang magpanggap sa kanyang klase. Haharapin ni Errol ang pangatlong kalaban, at muli, ginagamit niya ang kanyang mga aguhon, after images, para lituhin ito. Masayang naghiyawan sina Lilia at Reiner. Tinanong ni Reiner kung gusto bang lumaban ni Lilia, ngunit tumanggi si Lilia, at inamin na hindi niya kaya ang mga A-class na mandirigma. Mag-cheer na lang siya kay Errol. Sabay silang sumigaw ng pagsuporta habang nagpapatuloy ang laban. Ang ika-4 na A-class na mandirigma ng espada, na may kalasag, ay inakusahan si Orel na nagsisinungaling tungkol sa kanyang klase. Hindi na nag-abala si Errol na makipagtalo. Ginamit niya ang kasanayang kinopya mula sa huling kalaban niya para alisin ang panangga, tapos gumagamit ng pag-iingat para ipagtanggol ang sarili niya. Natutunan niya ito sa kanyang ina, na madalas gamitin ito para disiplinahin siya sa pagsasanay. Napansin ng kalaban niya ang sipa na ginamit ni Errol at inamin niya na mukhang pamilyar ito. Tinanong niya kung paano natutunan ni Errol yun, at sabi ni Errol na kuha niya yun sa nakaraang mandirigma, kahit hindi niya man lang ito lubusang napag-aralan. Inayos niya ang kanyang tindig, inulit ang galaw, at nagpakawala ng perpektong atake. Pagkatapos, kinuha niya ang panangga ng kanyang kalaban at naghandang gamitin ito. Iginigiit ng kalaban niya na hindi niya hahayaan na gamitin ni Errol ang kanyang galing, husay. Kakayahan laban sa kanya, pero sa totoo lang, wala siyang pagpipilian. Habang nagpapatuloy ang kompetisyon, nagreklamo si Lilia kay Reiner na hindi niya alam na ganoon kagaling si Earl. Kung alam lang niya, mas marami pa sana siyang inutang gamit ang mga armas ng kanyang ama para mas malaki ang mapanalunan nila. Sinabihan siya ni Reiner na nakakatawa siya. Ano ang gagawin niya kung matatalo sila? Pero sabi ni Lilia, may plano na siya pagkatapos nilang manalo. Akala ni Reiner, ibig niyang sabihin ay isang pagdiriwang. Pero ang totoong plano ni Lilia ay pakasalan si Errol. Sa ganitong paraan, kung matalo sila at habulin sila ng mga nagpapautang, makakatakas siya kasama niya. Alam na kaya niyang muling itayo ang samahan. Inikutan siya ng mata ni Reiner at patuloy na nanood. Natigilan ang kalaban ni Earl nang makita niyang gamitin ni Earl ang kanyang shield dash, gumalaw laban sa kanya, at manalo. Nang ideklara si Earl bilang panalo sa ika-4 na round, natahimik ang lahat. Walang naniniwalang wala siyang klase. Tinawag nila siyang sinungaling at hinihingi na kanselahin ng mga nag-organisa ang laban. Ang announcer, dahil sa pressure, ay nagpahayag na inaprubahan ng mga nag-organisa ang isang pampublikong pagsubok sa klase ni Errol. Tinanong niya kung sumasang-ayon siya. Sumagot siya ng oo. Inilagay niya ang envelope sa crystal ball, at kinumpirma nito na si Errol ay talagang walang klase. Sa paglabas ng katotohanan, tuloy ang laban. Ang ika-5 manlalaro ay ang dalubhasang espada na si Ma Samyun. Nakilala siya ni Lilia at Reiner bilang isang mandirigma ng espada mula sa silangan. Hindi nila alam na bahagi siya ng Black Blade. Tinatawag nila siyang lihim na sandata ni George. Nakita ni Earl ang katana sa likod ni Ma Samyun at agad na nakaramdam ng panganib. Kahit sa malayo, ramdam niya ang banta, kaya nagbabalak siyang lumayo. Inamin ni Ma Samyun na matalino si Earl sa paglayo niya. Nagbabala siya na kung lumapit si Earl, gagamitin niya ang kanyang dalubhasang kasanayan. Bumangon ang kuryosidad ni Earl. Gusto niyang gamitin niya ito, kaya sumugod siya. Nang susugod na siya, sumalakay si Ma Samyun gamit ang espada ni Yi, pero laking gulat niya, isang anino lang ang tinamaan niya. Lumitaw si Earl sa likuran niya, kalmado pa rin, at sinabing mabilis si Ma Samyun, pero sinanay siya ng mas mabilis pa. Pinakawalan niya ang Tempest Thrust, ang pinakamagaling na kasanayan ng prinsesa ng espada, at tinalo si Ma Samyun sa isang atake lang. Sobrang bilis ng atake kaya hindi nakita ng mga nanunood. Nagprotesta ang mga tao. Natalo silang lahat sa mga pastahan nila. Nagyakapan sina Lilia at Reiner sa tuwa. Lumapit si Earl, at sinubukan siyang sorpresahin ni Lilia ng yakap, pero umiwas siya. At siya ay bumagsak. Inabot din ni Reiner ang kanyang kamay para yakapin siya, ngunit awkward itong binawi ng biruin ni Earl na dapat niya munang tanggalin ang kanyang kalasag. Nagtawanan ang grupo sa tagumpay habang tinitingnan sila ni Georg ng galit, tahimik na nagmumura na maghihiganti. Talagang ang iniisip ko kung ano ang susunod niyang gagawin.
Ipinagdiwang ng tatlong miyembro ng Dragonfang ang kanilang panalo sa torneo sa pamamagitan ng isang piging. Mukhang sapat na ang edad ni Lilia para uminom, kaya kumuha siya ng serbesa, habang sina Arl at Reiner ay umiinom ng juice na parang mga inosenteng bata. Muling sinimula ni Lilia ang pangungulit kay Arl, at sa pagkakataong ito, nagsimula siyang makiusap na pakasalan siya. Kahit na masasabi na medyo lasing si Lilia, sigurado ako na kahit hindi siya lasing, gagawin pa rin niya yon. Agad tinanggihan ni Arl ang alok niya, pero patuloy pa rin siya sa pagsubok, hanggang sa puntong sinasabi niya na tutuparin niya lahat ng mga gusto niya noong kabataan. Gayunpaman, sinabi na ni Arl sa kanya na hindi siya interesado sa mga naniniwala sa Flat Earth, at mas interesado siya sa mga naniniwala sa Round Earth tulad ni Reiner. Nagulat si Reiner dahil sa biglaang nakakakilig na komento ni Arl. Kahit na nilalandi siya ni Arl mula nang magkakilala sila, iniisip pa rin niya na nagsisinungaling siya sa kanya. Nangangako si Arl na totoo ang sinasabi niya, pero hindi pa rin sigurado si Reiner, dahil kumbinsido siyang hindi siya kaakit-akit dahil, buong buhay niya, naririnig niyang kamukha siya ng lalaki. At saka, balewalain na rin natin ang pag-iral ni Lilia, gaya ng ginagawa ng dalawang ito ngayon. Paulit-ulit na sinasabi ni Reiner na wala siyang alindog ng babae, habang sa kabalintunaan, ang kanyang alindog ng babae ay hindi mapigil ang gumalaw. Hindi rin maalis ng ating batang may pinag-aralan ang kanyang tingin sa alindog ni Reiner. Kaya naman, syempre, hindi siya sumasang-ayon sa kanyang sinasabi. Sa anumang kaso, hindi interesado si Reiner na pumasok sa isang relasyon ngayon dahil ang tanging layunin ay maging pinakamalakas na espada. Si Lilia, ang ilusyonadang talunan, ay hindi sumusuko at talagang sinusubukang akitin si Arl, na inilalagay ang kanyang mga kamay sa mga lugar na hindi dapat, at sinasabi sa kanya na bumalik sa kanyang kwarto kung siya ay napapagod. Nangangako siyang bibigyan siya ng masarap na masahe kung gagawin niya yun, ngunit lubos siyang binabaliwala ni Arl, na sinasabi na mas gugustuhin niyang kumuha ng masahe mula kay Reiner, lol. Isantabi ang mga biro, ang dalawang espada ng Blackblade Guild ay nagsisimulang magsanay muli, kung saan patuloy na nakakatanggap ng matinding bugbog si Arl mula kay Reiner, upang kopyahin ang kanyang god skill. Ang Guild Master, dumating si Rod pagkarinig niya ng ingay. Hindi niya alam na nanalo ang mga baguhang ito sa torneo, at tinanong kung nanggugulo sila para ilabas ang sama ng loob dahil natalo sila. Sinabi ni Lilia kay Rod ang totoo, na nanalo sila laban sa Blackblade Guild. Hindi naniwala si Rod, at tinanong si Lilia kung nagpadala ang Blackblade Guild ng mga baguhan para kalabanin sila. Pero nang malaman niya na lahat ng kalaban nila ay A-rank, at hindi lang yun, tinalo silang lahat ni Arl na walang klase, napagtanto niya na may kakaiba sa batang ito. Espesyal, kahit pa natanggap niya ang magandang balitang ito, hindi pa rin umaasa si Rod, sinasabi na kukunin din si Arl ng mas magandang samahan, at tiyak na malalagay na naman sa alanganin ang kanilang samahan. Pero sinabi ni Lilia kay Rod na huwag mag-alala, dahil mayroon siyang planong hindi mabibigo para manatili si Arl sa kanila magpakailanman, at iyon ay ang pakasalan siya. Bago pa makapagsalita ang kanyang ama, nilinaw ni Arl na wala siyang ipinangako na ganoon, at nasaktan na naman ang puso ng kawawang si Lilia. Pero pinagsabihan niya si Rod dahil sa pagiging negatibo nito, sinasabi na dapat patuloy siyang lumaban tulad ng kanyang anak hanggang sa pinakadulo, o putulin ng isa pang braso na buo pa. Nakaramdam si Rod na hindi siya iginagalang sa sinabi ni Arl, at sinigawan niya ito. Sinasabing tapos na ang mga araw niya bilang isang mandirigma simula nang mawala ang braso niya, dahil walang halaga ang isang mandirigmang may dalawang espada kung wala siyang dalawang espada. Hindi naniniwala si Arl doon, dahil siya mismo ay sumalungat sa nakasanayan, at naging isang magaling na mandirigma sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. Hindi na nag-abala si Rod na makipagtalo pa kay Arl, at umalis, ngunit hindi ito alintana ni Arl. Pinag-usapan ng tatlong teenager kung paano muling pasiglahin ang matanda, at tulungan siyang muling matuklasan ang kanyang hilig. Ipinahayag din ni Arl ang kanyang gustong makipag-ensayo kay Rod, para maging mas malakas siya sa pamamagitan ng paggaya sa mga kasanayan ni Rod, dahil hindi nila yun magawa ngayon, nagmungkahi si Lilia ng ibang paraan, sinasabi kay Arl na galugarin ang piitan sa ilalim ng lungsod. Parehong sumang-ayon sina Arl at Reiner. Lalo na si Reiner, interesado, dahil kailangan niya ng mas maraming karanasan sa laban para maghanda sa susunod na Sword God Cup. Hindi alam ni Arl ang pinagsasabi niya,
Kaya ipinaliwanag niya na ang Sword God Cup ang pinakamalaking torneo sa lungsod ng mga espada na nagtatakda kung sino ang pinakadakilang espada. Sa pag-aakalang gustong sumali ni Arl, binigyan siya ni Lilia ng form para sumali, pero imbes na pirmahan, pinunit niya ito, napagtanto na ang form na binigay ni Lilia ay kasal pala. Haha, buti nakaiwas. Kaya naisipan ni Arl na gumanti kay Lilia sa lahat ng kalokohan niya, at muntik na niya itong saktan hanggang humingi siya ng tawad, lol. Samantala, sa isang madilim na lugar, isang masamang salamangkero na nagtatrabaho para kay George ang nagbunyag na sinusubaybayan niya ang grupo ni Arl, at iniulat kay George na pupunta sila sa piitan ng lungsod bukas. Nang marinig ito, napangiti si George, mukha, at iniisip niya kung paano makakagawa ng isang maliit na aksidente sa piitan na mag-aalis kay Arl sa mundong ito. Kinabukasan, si Lilia ay patagang pumasok sa silid ni Arl na suot ang kanyang damit pantulog, umaasa na kapag nagising si Arl, mabibighani siya sa kanyang kaakit-akit na hitsura. Hahagkan na sana niya ito sa umaga, ngunit nagising si Arl at pinagalitan siya ng nararapat sa pamamagitan ng literal na pagpisit ng kanyang mukha. Tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na bersyon ni Jeffrey Epstein na babae. Hindi siya tumigil doon, at literal na itinali siya sa kama bago umalis ng kanyang silid upang hindi siya makaabala. Ang kapayapaan niya. Maya-maya, nagtungo ang tatlo sa pasukan ng piitan, kung saan nalaman nilang maraming bilog ng teleportasyon na patungo sa tiyak na palapag, kaya mas madali para sa mga adventurer na labanan ang mga halimaw na gusto nila. Pumasok sila sa loob ng piitan, at unang nakipaglaban sa mga halimaw na living armor. Nagawa ni Arl na talunin ang mga halimaw gamit ang kanyang blink dash skill, ngunit ang problema lang ay ang mga ganitong uri ng halimaw ay walang katapusang nagbabagong anyo. Dahil dito, perpekto sila para sa pagsasanay sa paggamit ng espada. Kaya, natuwa si Arl. Napansin ni Arl na si Lilia, hindi yata sumasali sa mga laban, kaya tinanong niya kung may klase ba siya. Buong pagmamalaki niyang sinabi na isa siyang esgrimadora, at kusang loob na nag-alok na turuan si Arl ng lahat ng kanyang kasanayan. Ngunit, hindi kailangan ni Arl ang kanyang baguhang kasanayan, dahil mayroon na siyang lahat ng kasanayan ng mas mataas na klase ng esgrimadora, na siyang prinsesa ng espada, ang klase ng kanyang ina. Dahil dito, parang walang silbi si Lilia, at hindi nakalimutan ni Arl na sabihin ito ng malakas. Lol. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Lilia na may maituturo pa siyang mas kapaki-pakinabang kay Arl, at iyon ay ang magkaroon ng awa. Nang marinig ito, kapwa napatitig sina Arl at Reiner. Kay Lilia saglit bago baliwalain ang kanyang walang kwentang pagkatao. Ang dalawang mandirigma ay naglakad nang biglang may marinig silang sigaw ng tulong mula sa malayo. Dahil sa kuryusidad, pinuntahan nila ang nasaktang bata. Nakita nila itong nakahiga sa kanyang sariling dugo habang sumisigaw na nakipaglaban siya sa isang bitag at lumala ang sitwasyon. Hindi naman ito katangi-tangi, lalo na't alam nilang lahat na nangyayari ang mga ganito sa piitan. Inalok ni Reiner na dalhin siya sa isang ligtas na lugar, ngunit sinabi nito na kailangan niya silang iligtas muna ang kanyang mga kaibigan. Nag-iisip si Reiner tungkol sa problema niya, at parang makatarungan naman, kaya iminumungkahi niya na pumasok sila sa piitan at tulungan ang mga kaibigan niya. Gayunpaman, pinigilan sila ni Lilia. Ipinipilit niya na hindi sila basta tutulong sa kanya nang walang kabayaran, kaya dapat siyang magbayad sa kanila. Aba, lumalabas na wala pala siyang awa na gusto niyang ituro. Sabi ng bata na pamilyar siya dahil nakita na niya ito sa ilang panayam. Habang umaasa siya na yung panayam tungkol sa mainit na manlalaro ng espada na dinaluhan niya, bigo siyang malaman na ito ay panayam tungkol sa bumabagsak na samahan. Alam ng bata na gusto niya ng pera, kaya inaalok niya ito ng pera, at siya naman ay kinukuha nito. Bago sila pumasok sa piitan, sinabi ni Arl na may mali. Parang dumudugo ang bata, pero iginigiit ni Lilia na tunay ang pera, at pupuntahan niya ang pera. Sinundan nila ang bata sa kanyang mga kaibigan. Napagtanto ni Arl na peke ang mga sugat ng bata. Dumudugo siya, nawala na ang kanyang proteksyon ng Diyos, pero maayos pa rin siyang naglalakad. Hindi mangyayari yun kung talagang mahina siya. Gayunpaman, napagpasyahan niya na anumang mayroon ng bata para sa kanila ay magiging masaya, kaya sumunod siya. Nakarating sila sa tarangkahan ng bitag, at binuksan ito ng bata. Nakita nila ang isang walang lamang silid na walang palatandaan ng kanyang mga kaibigan.
Maliban sa dugo, sa kanilang pagkabigla, nakakita rin sila ng gintong barya sa gitna ng dugo. Bilang isang sakim na dalaga, si Lilia ay tumakbo para kunin ang barya. Na-activate niya ang isang patibong na teleportasyon, at napagtanto nila na sila ay tinambangan. Nasalo rin sa patibong ang sugatang bata, dahil hindi siya sinabihan na ang teleportasyon ay dadalhin ang lahat sa silid. Dumating sila sa isang kakaibang antas sa piitan, isang antas na hindi pa nararating nina Reiner at Lilia, na nangangahulugang mas mababa ito sa antas 14, walang laman ang silid, at wala rin itong labasan, na ikinababahala nila. Habang iniisip nila kung ano ang, kaya umiyak ang bata sa galit tungkol sa nangyari sa kanya, kaya hinarap nila siya para magpaliwanag kung bakit ito nangyayari. Nang susubukan sanang lapitan ni Lilia ang bata para tanungin kung ano ang nangyari, aksidente niyang nasipa ang barya, at gamulong ito sa gitna ng portal. Sa pagbukas ng portal, isang halimaw na may panangga ang lumabas. Gulat sila dahil ngayon lang sila nakakita ng ganon, at binalingan nila ang bata para malaman kung ano ang nangyayari. Ibinunyag ng bata na binayaran lang siya para dalhin sila sa bahaging iyon ng piitan, kung saan sila ay teleport sa pinakamababang bahagi at lalabanan ang pinakamalalakas na halimaw na tinatawag na Sword Gods. Bago pa man nila maintindihan ang nangyayari sa kanila, sinusugatan ng halimaw mula sa malayo, at tinatamaan nito ang bahagi ng ulo ng bata at nababasag din ang pader. Swerte na lang kay Lilia na naibaba siya ni Arl bago ang atake. Matindi ang atake, ngayon lang sila nakakita ng ganoon, pero nakita na iyon ni Arl dati. Iyon ang hiwa ng banal na hangin na ginagamit ng mga Diyos ng espada. Kaya nitong hatiin ang kahit ano mula sa malayo. Gumagamit ang halimaw ng isa pang mabilis na kasanayan, at itinutulak si Arl sa pader. Lumalaban si Arl habang natatakot ang iba. Sinasabi niya sa kanila na ang kasanayan ay mas mataas na antas ng Blind Dash na Divine Step, at gusto niya ang kakayahan, kaya hinayaan niyang tamaan siya. Lumaban siya at naglaban ng espada laban sa espada sa halimaw. Bigla, gumamit ang halimaw ng isang malakas na kakayahan, ang Divine Presence. Napakalakas ng presensya na halos hindi na makagalaw ang mga tao. Ipinabalik nito si Arl noong nagsasanay siya sa kanyang ina. Pagkatapos ng ilang beses na pagtama sa kanya ng Divine Presence, sinabi niya na medyo nalampasan niya na ito, ngunit pagkatapos gamitin ang Divine. Pagkatapos ng kanyang presensya, ang susunod na gagamitin niya ay ang walang hanggang pagkawasak. Inatake siya nito, at nagliwanag ang langit. Sa sandaling yun, nagpasya siyang gamitin din yun sa halimaw. Tinamaan niya ang halimaw sa pamamagitan ng paghagis ng barya at paghiwa dito. Pagkatapos, naglaho ang halimaw. Namangha ang lahat ng naroon. Tinanong nila siya kung paano niya natalo ang isang Diyos ng espada, at ibinunyag niyang sinanay siya ng isang Diyos ng espada. Ang kanyang ina ay isang ang Diyos ng espada na nagbalat kayong prinsesa ng espada. Dahil ayaw niya ng atensyon. Gusto ni Reiner na sana hindi na lang siya sumali sa kompetisyon o nakipaglaban sa kanya dahil wala siyang laban sa isang katulad niya. Dahil natalo na nila ang Diyos, bumukas ang isang portal, at naghanda silang umalis. Inanyayahan ni Lilia ang bata na sumama sa kanila, at nagulat ang bata na naawa sila sa kanya kaya isinama siya. Maya-maya, pumunta si Rod sa bar para uminom. Naalala niya ang sinabi ni Errol na ang kailangan lang niya ay isang braso. Habang pinag-iisipan niya ito, nag-uusap ang ilang mga lalaki tungkol sa patibong na inilagay nila para sa mga adventurer at kung paano nila iniwan ang isa nilang kaibigan para mamatay kasama nila. Naririnig ni Rod ang pangalan ng samahan at inaakala niyang tungkol ito sa kanyang anak. Sumugod siya sa mga lalaki at tinanong kung ano ang ibig nilang sabihin. Sa galit, sinira niya ang kanilang mesa at nagtanong kung ano ang nangyari. Bago pa man niya sila awayin, dumating si George sa likod niya ng masaya. Sabi niya ay dala niya ang masamang balita na ang kanyang anak at ang kaibigan nito ay nasawi sa piitan. Sumigaw si Rod na si George din ang some-ire sa kanyang kamay, at hindi niya maintindihan kung bakit kinuha rin ni George ang kanyang anak. Bago siya bumagsak dahil sa balitang ito, dumating si Lilia at ang kanyang mga kaibigan sa parehong bar para magdiwang ng kanilang pinakabagong panalo. Nakita niya ang kanyang ama at si George at nagtataka kung bakit sila naroon. Nagulat si George na buhay sila at nagtataka kung paano sila nakaligtas sa silid na yun. Inaamin nila na mahirap ang laban, ngunit kasama si Errol, kaya nilang manalo.
Hindi makapaniwala si George na nakaligtas sila, kaya nagalit siyang umalis. Pumunta siya sa kanyang silid upang magdabog, sumisigaw na matagumpay niyang natalo si Rod sa pamamagitan ng pagkasira ng kanyang braso, at nawala ang prinsesa ng espada. Ngayong dapat ay siya na ang pinakamalakas na tao sa kaharian, kailangan pa niyang makipagkumpetensya sa isang walang pinag-aralang bata. Ang kanyang galit ay nagdulot ng isang espada na puno ng galit. Nag-aalok ang espada na tulungan siya. Tatanggapin kaya niya ang alok na ito? Sulit ba ang kanyang pagkamuhi na magpababa pa siya? Sa Dragonfang Guild, nalaman ni Lilia na nailabas na ang mga unang grupo para sa Sword God Tournament, pero ang problema, siya at si Errol ay nasa parehong grupo, ibig sabihin kailangan niyang harapin si Errol, at kahit hindi niya gawin yon, malinaw sa kanya na si Errol lang ang makakapasa mula sa grupong yon. Narinig ni Errol na sumimangot siya, pero binaliwala niya ito at tinanong na lang si Reiner tungkol sa ang mga detalye ng torneo. Ipinapaliwanag ni Reiner na ang Sword God Tournament ay sikat kaya taon-taon libu-libong tao mula sa iba't ibang panig ng bansa ang dumarayo para sumali. Kaya naman may paunang bahagi para bawasan ang bilang ng mga manlalaro bago ang knockout rounds. Muling sumimangot si Lilia, sinasabing tila malabo na naman ang kanyang pangarap na manalo sa torneo. Si Errol naman ay tila lalo pang nagdagdag ng sama ng loob sa kanya, sinasabing ang isang talunan sa kanyang level ay dapat maging proud na nakaabot man lang sa paunang bahagi. Muli niya itong hindi pinansin at nagtanong kay Reiner tungkol sa grupong kinabibilangan niya. Tinitignan ni Reiner ang listahan, pero wala siyang kilala sa mga kalaban niya. Gayunpaman, determinado siyang makapasa sa mga preliminaryo. Sinusubukan din ni Lilia na maging ganado at gusto niyang magpraktis sa piitan, pero ayaw sumama sa kanya ni Reiner o ni Errol. Pumasok sa silid ang ama ni Lilia, si Rod, at pinayuhan si Lilia na mag-ingat matapos marinig ang plano niya dahil sigurado siyang maglalagay na naman ng patibong si George. Nangako si Lilia na magiging maayos siya at umalis ng mag-isa. Nakita ni Rod na matapang ang kanyang anak kaya gusto niyang ayusin ang sarili ulit, kaya nagpasya siyang tumigil sa pag-inom at subukang para mapanumbalik muli ang kanyang estado bilang isang mandirigma. Kalaunan, sa palaruan ng torneo, nagsisimula ang mga preliminaryo at si Lilia, gaya ng inaasahan, kahit hindi pa nakakaharap si Errol, ay talo ng husto sa iba niyang laban. Lumapit si Errol sa kanya at agad niyang napagtanto na gusto lamang siya nitong kutsain o kung anuman. Sa anumang kaso, sinabihan niya itong mag-ingat dahil may mga taong may kakaibang galing sa tournament na ito. Itinuro niya ang isang mandirigmang pula ang buhok na sinasabihan si Errol na mag-ingat dito, ngunit walang pakialam si Errol dahil alam na alam niya kung gaano siya kalakas. Ngunit iniisip pa rin ni Lilia na dapat siyang nagtaas ng kanyang depensa, binanggit na ang babaeng pula ang buhok ay mula sa klase ng salamangkero ng espada at nakakagamit ng mga salamangka at naia-apply ang mga ito sa kanyang espada. Maaaring magdulot ito ng problema, kaya nagpasalamat si Errol kay Lilia sa impormasyon. Di nagtagal, hinarap niya ang babaeng pula ang buhok, na agad siyang tinuya dahil wala siyang klase. Wala itong pakialam kay Errol, at sinabihan ang announcer na simulan na ang laban. Sa pagsisimula ng laban, agad na nagpakawala ng sunod-sunod na bowl ang apoy ang babaeng pula ang buhok kay Errol, ngunit madali niyang naiwasan ang lahat ng atake. Bahagya siyang nagpakita ng pabayang posture, at itinuturo kung paano siya hindi gaanong bihasa sa mahika o sa paggamit ng espada. Ang marami ng ginagawa ay walang natatapos ng maayos, at si Errol ay isang bihasang espada, kaya hindi siya nag-aalala na matalo. Ayaw ng babae na mapahiya ng ganoon, kaya ginagamit niya ang kanyang natatanging kakayahan, ang nagliliyab na espada, at saka nagsimulang iwagayway ang kanyang espada, na gumagana tulad ng isang letigo ng apoy. Ang mga galaw na ito ay magiging mahirap para sa isang ordinaryong espada na ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, madaling sinalag ni Errol ang kanyang galaw, inihahampas ang kanyang espada ng napakalakas kaya ang alon ng hangin ay nagiging sanhi ng apoy sa espada ng babae na patayin. Mabilis siyang gumamit ng blink dash, sumulpot sa likod niya agad, at pinatulog siya sa isang malinis na tama mula sa likod ng kanyang espada. Sa pagdaig sa kanya, siya ang naging panalo sa grupo niya at pumasa sa preliminaries ng madali. Ang pangunahing laban ay mangyayari pagkalipas ng ilang araw, at si Lilia ay paalis na nang mapansin niyang nagkukunwaring natutulog ang kanyang ama sa sopa.
Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang ama na sumama sa kanya upang panuorin ang laban ni Arl, ngunit tumanggi ito. Hinala niya na natatakot ang kanyang ama na makasalubong si George doon. Pero nilinaw ng kanyang tatay na hindi yun ang dahilan. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit siya nagagalit ay dahil noong nakaraang araw, sinubukan niyang magsanay na humawak ng espada muli, at nang iwinasiwas niya ito, napagtanto niyang napakaluma na ng kanyang kasanayan kaya ang isang taong tulad niya, na dating nasa antas ng Diyos ng espada, ay hindi maaaring manalo sa tasa ng Diyos ng espada na ginaganap para sa mga kabataan. Hindi makapaniwala si Lilia kung gaano kataas ang tingin sa sarili ng lalaking ito, at sinubukan niyang sabihin sa kanya na maraming tao sa mundo na hindi man lang makapasok sa pangunahing paligsahan, at sa maraming tao, ang ibig niyang sabihin ay siya mismo, syempre. Napagtanto yun ni Rod, kaya para sa kanyang anak na babae. Para sa kapakanan, pumayag siyang sumama sa kanya. Habang naglalakad sila sa mga kalye, sinabi ni Lilia kay Rod na alam niyang tiyak na palihim siyang pupunta sa torneo upang panuorin ang laban nina Arl at Reiner, dahil malaki ang pagmamalasakit niya sa lahat ng kasamahan niya sa guild. Ngumiti si Rod at tinapak ang ulo ng kanyang anak, at natuwa na kilalang kilala siya nito. Malapit nang magsimula ang pangunahing torneo, at tensyonado ang lahat. Maaari mong ipalagay na kahit si Reiner, sa kabila ng kanyang pagiging kampante sa magandang araw, ay kinakabahan. Naupo siya nang may takot at kinakabahan. Nakita siya ni Arl mula sa malayo at nilapitan siya. Dahil sa pagiging makakalimutin niya, hindi niya napapansin na malapit siya, kaya parang nabangga niya ito. Sumigaw siya at sinabihan itong huwag siyang takutin. Tama naman ang hinala niya na may problema, dahil hindi pa niya ito nakitang ganoon ketense. Aba, hindi lahat ay magiging henyo na walang pakundangan katulad ni Arl. May mga dahilan ng normal na tao para matakot sa mga kompetisyon na ganoon. Ito ang pangunahing torneo at ang pinakamalaking entablado na napuntahan niya sa buong buhay niya. Isa pa, para sa torneong yun, hindi mo alam kung sino ang makakalaban mo, at iyon ang nakakabahala. Sinabi niya sa kanya na magiging maayos ang lahat, at nagkomento ito na. Inaisip niya ang ideya na makakalaban niya ito at kung ano ang mararamdaman niya. Malapit na magsimula ang laban, at ang unang lalaban ay si George. Nakakagulat, ang makakalaban niya ay walang iba kundi si Arl. Nang banggitin ang pangalan ni Arl, nagiging emosyonal si Reiner at hinawakan ang kanyang mga kamay. Huminto siya at nagtanong kung ano ang mali, ngunit sinabi niya na pagkakamali lamang yun. Binati niya ito ng swerte sa laban at pinauwi. Dumating siya sa laban para labanan si George, at tulad ng inaasahan, pinapasigla siya ni Lilia mula sa malayo, hinihimok na talunin si George. Gayunpaman, sa oras na lumabas si George, ang atmosfera, mga pagbabago, may sungay siya sa harap ng kanyang ulo, ang dalawa niyang pangil ay tumutusok sa labas ng kanyang labi. Kamukha siya ng isang demonyo. Pasensya na, mali, isa siyang demonyo. Nagtataka ang lahat kung bakit biglang nagbago ang kanyang anyo. Salamat na lang at nakilala ni Rod ang demonyong sumapi kay George. Alam ni Rod kung gaano kapanganib ang demonyong yun at ang espada, kaya sumigaw siya kay Arl, na pinapakiusapan si Arl na huwag lumaban ni lumapit sa espada. Nang marinig ng demonyo ang sigaw ni Rod, napuno siya ng emosyon dahil ibig sabihin may nakakakilala sa kanya sa henerasyong yun. Akala niya matagal na siyang nakalimutan, at tuwang-tuwa siya dito. Parang hindi kilala ni George si Arl, at ikinagulat ito ni Lilia, kaya tumingin siya sa kanyang ama para sa kasagutan. Sinabi ni Rod sa kanya na ang espadang yun ang espadang ginamit ng Diyos ng espada para patayin ang maalamat na demonyo. Sabi-sabi na ang espada ay puno ng sama ng loob, kaya ikinulong ito. Gayunpaman, mukhang hiniling ni George ang tulong ng espada at sinaniban ng demonyo. Napansin ng demonyo na pinag-uusapan na siya ng lahat. Di nagtagal, nagsimula ng magkomento ang mga tao kung paano winasak ng demonyo ang buong lungsod sa isang iglap at kung gaano kalakas ang demonyo. Gaya ng inaasahan, nagsimulang tumakbo palabas ng hall ang lahat para magtago. Para lang itong laro sa demonyong matagal nang nababagot. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila bilang Derg Ala, ipinagyayabang na ipapakita niya sa kanila kung bakit siya ang maalamat na demonyo. Ibinagsak niya ang espada sa lupa at lumikha ng isang pananggalang. Sinigurado niyang walang makakalabas sa lugar na yun at tumawa ng nakakabaliw. Nagulat siya nang may tumayo sa harap niya, handang lumaban. Ang taong yun ay si Arl.
Tinawag niyang hanggal si Arl at tinanong kung gusto na nitong mamatay. Ngunit para kay Arl, ang dahilan lang kaya siya naroon ay dahil kaya siyang talunin. Ipinapaalala ni Arl sa kanya na natalo siya ng Diyos ng espada ng alamat at ibig sabihin lang noon, hindi siya hindi magagapi. Sinasabi ni Dirgala na nasa kanya ang alaala ni George at alam niyang patay na ang Diyos ng espada kaya wala nang makakatalo sa kanya ngayon. Pero, mali siya. Hindi patay ang Diyos ng espada, pero yun lang ang masasabi ni Arl sa puntong yun. Sinabi rin ni Arl sa kanya na mayroon siyang kakayahang talunin siya. Hindi mo naman siya dapat pagdudahan dahil ang kanyang ina ay ang Diyos ng espada at nakuha niya ang kanyang kakayahan mula sa kanya. Agad na lumaban si Arl. Ginamit niya ang banal na hakbang para atakihin si Dirgala, at ikinagulat ito ni Dirgala dahil ang kakayahan na yun ay para lamang sa Diyos ng espada. Dahil alam niyang hindi maaaring ang walang klaseng batang lalaki ang Diyos ng espada, ipinaalala niya kay Arl na siya ay nasa katawan ng emperador ng espada at mayroon siyang mga kasanayan ni George. Tumalon siya at inatake ng paulit-ulit si Arl kaya tumalbog ng malakas si Arl sa lupa. Ipinagpalagay niyang tagumpay na siya, ngunit tumayo si Arl. Salamat na lamang, nakuha niya ang tibay ng loob mula sa lahat ng masakit na pagsasanay na ginagawa niya kasama si Reiner. Dahil seryoso si Dirgala, seryoso rin siya. Ginagamit niya ang kanyang walang katapusang pagwasak para atakihin si Dirgala ng maraming beses. Hanggang sa matamo niya ang kanyang huling atake at bumagsak ng malakas si Dirgala sa sahig. Lumapit siya at pinagsabihan siya ng mga tao na tumigil, ngunit ibinunyag niya na dahil walang banal na proteksyon si Dirgala, hindi na siya makakatayo muli. Naghiyawan ang lahat sa tuwa na tapos na ang nakakatakot na panahon at lumakad si Reiner kay Arl upang alamin kung okay lang siya. Hindi nila alam, si Dirgala ay hindi si George mismo, kundi ang espada. Bagamat mahina sa katawan si George, hindi ang espada, kaya iniisip ni Dirgala kung paano siya makakaligtas. Ang kailangan lang niyang gawin ay humanap ng ibang mapapasukan doon at humanap ng magandang paraan para makatakas. Naghahanap siya ng isang tao na may pangangatawang sapat para sa kanya at nakita niya si Rod, na wala ang espada sa katawan ni George at lumipad kay Rod. Pinuprotektahan ni Arl si Reiner habang lumilipad ang espada at tinatangka ni Rod na protektahan si Lilia. Sa kasamaang palad, sinapian siya ng espada at hawak ni Dirgala si Lilia bilang bihag. Sinabi ni Arl na hindi niya alam na ang espada ang demonyo at ngayong alam na niya, wawasakin niya ang espada. Nagbabala si Dirgala na papatayin niya si Lilia kung lalapit si Arl, pero hindi ito alintana ni Arl, kaya napilitan si Dirgala na paalalahanan si Arl. Si Lilia na magiging asawa niya at ayaw niyang mamatay ito. Tumawa si Arl, hindi naman niya ito masyadong gusto. Dahil hindi niya matanggap ang katotohanan, sinabi ni Dirgala na nakita niya sa alaala ni Rod na sinabi ni Lilia sa kanya ang tungkol sa relasyon nila ni Arl. Pero hindi alam ni Dirgala na nagpapantasya lang si Lilia. Sinabi ni Arl na wala siyang pakialam kay Lilia at kaya niyang patayin silang dalawa ni Dirgala. Nasaktan si Lilia, pero ang kaligtasan niya ang mas mahalaga. Sinabi ni Arl na kumalma lang siya dahil walang magagawa si Dirgala sa kanya. Nakakagulat, tama siya. Nilalabanan ni Rod ang kay Dirgala, espiritu, kaya hindi naging demonyo si Rod. Kinokontrol ni Rod ang kanyang katawan at lumalaban, sinasabing kung nilapitan siya ni Dirgala ilang araw pa lang ang nakalipas na may alok na maging demonyo, tinanggap niya sana ito. Ngunit ngayon malakas ang kanyang espiritu. Nakilala niya si Arl at naniniwala na siya ngayon na kayang makamit ng kahit sino ang buhay at kinabukasang gusto nila, kaya lalaban siya. Nagawa niyang makawala sa pagkakakapit ni Dirgala at ibinato ang espada kay Arl, na agad itong dinurog. Iyon ang tuluyang wakas ni Dirgala at masaya ang lahat sa syudad. Sa aking opinyon, dapat tapusin na ang paligsahan at ideklara na si Arl ang panalo dahil iyon ang pinakamagandang laban sa paligsahang iyon. Ano sa tingin mo? Kinabukasan sa Dragonfang Guild, naririnig si Rod na sumisigaw ng maaga, pero hindi siya lasing ngayon. Sa katunayan, kinuha niyang muli ang kanyang espada at nagsasanay ng mga baguhan na sumali sa kanyang guild pagkatapos makita kung gaano kagaling si Oral. Marami ang tumatakbo pagkaharap si Rod at yung mga natutamba ay pinapagalitan ni Lilia. Pinapagalitan niya ang isang lalaki dahil binaygo siya nito. Pinapaalalahanan siya na siya at ang iba pa ay nangako na sila ay magtrabaho ng mabuti kung papayagan niya silang sumali sa guild. Sumagot ang lalaki na nagtatanggol,
Sinasabing hindi niya kasalanan na labis siyang natakot nang makipag-sparring laban sa dating Dual Sword King. Inamin ni Lilia na naging masigasig ang kanyang ama pagkatapos ng kaganapan sa Sword God, ngunit masaya siya na nangyari ito at ibinigay ang lahat ng kredito kay Arl. Tungkol kay Arl, tinanong ng baguhan si Lilia kung darating si Arl sa guild ngayon. Tinawag niyang Master Arl si Arl dahil literal na nag-isa niyang tinalo ang isang Demon Lord na parang napakadali lang noong isang araw. Kaya walang sinabi si Lilia, ngunit tungkol sa pagdating ni Arl sa ang samahan, nakakagulat niyang ibinunyag na umalis na si Arl sa samahan. Pagkatapos niyang ibunyag ang balitang ito, napahagulhol siya dahil nawasak na ang mga pangarap niyang mapang-asawa ang pangunahing karakter. Dagdag pa rito, umalis na rin si Reiner sa samahan at hinabol si Arl, kaya ngayon ang tanging malalakas na miyembro sa kanilang samahan ay, wala, si Lowell. Tungkol naman sa pangunahing karakter, siya ay nasa isang karwahe patungo sa kanyang bagong patutunguhan. Binabati ng Kotsero si Arl sa pagkakapanalo niya sa Sword God Cup, ngunit nagtataka siya kung bakit siya umaalis sa lungsod pagkatapos niyang maging kampyon. Arl, ipinaliwanag niya na wala naman talaga siyang dahilan para manatili doon, kaya babalik na siya sa bahay para subukan ang mga bagong kasanayang natutunan niya. Ngayong mas lumakas na siya, umaasa siyang mapapatalo na niya sa wakas ang kanyang ina, pero hindi pa siya sigurado kung mas malakas na siya kaysa sa isang Sword God. Ang nanay naman ni Arl na si Farah, ay kasalukuyang naghahalaman, at habang papalapit si Arl sa likuran niya ng palihim, madali niyang naramdaman ang presensya nito. Kinikilala na sigurong mas lumakas si Arl dahil medyo natagalan siyang mapansin ito. Napangiti si Arl at ikinwento sa kanyang nanay ang kanyang paglalakbay, binabanggit na nanalo siya sa Sword God Cup. Pagkarinig noon, napuno ng pagmamalaki si Farah, dahil nanalo rin siya sa Sword God Cup noong kanyang kabataan. Nagkukunwaring walang pakialam, biglang sumugod si Farah kay Arl na may dalang bulaklak, at dahil hindi agad nakakilo si Arl, napagtanto niya na kailangan pa niyang magpalakas para makapantay sa kanya, dahil kung espada ang hawak niya, malamang ay talo na siya. Gayunpaman, gusto niyang makipaglaban kay Farah upang masuri ang kanyang pagunlad, kaya pumayag si Farah, at nagtungo silang dalawa sa lugar ng pagsasanay sa kabilang panig ng bundok para sa kanilang paghaharap. Nagsimula ang laban, at habang ang kanilang mga sandata, sa gitna ng sagupaan, napagtanto ni Arl kung gaano kalakas ang kanyang ina. Sinubukan niyang gumanti sa pamamagitan ng pagsasama ng Divine Air Slice at Twin Blade Slice para atakihin siya, ngunit hindi ito umubra. Simpleng iwinasiwas niya ang kanyang espada para itaboy siya at ngumiti, ipinapakita na hindi niya kailangang gumamit ng kahit anong skill para kontrahin ang kanyang mga galaw. Samantala, sa bayan sa malayo, naririnig ng mga naglalakad ang kalansing ng mga espada ni Arl at Farah, at dahil sa kakaibang ingay, akala nila ay may napakalakas na halimaw na naninirahan sa kabundukan. Balik kay Arl, sinubukan niya ang isang bagong skill, Aerial Leap, upang bawasan ang kanilang agwat, ngunit ginagamit lamang ni Farah ang kanyang banal na presensya upang siya ay itulak palayo. Ginagamit nilang pareho ang Infinite Break, ipinagpapatuloy ang kanilang makajos na labanan sa isang tabla. Samantala, binibisita ni Reiner ang bahay ni Arl, umaasang naroon siya, ngunit nang katukin niya ang pinto, isang batang babae ang nagbukas na kamukha ni Arl. Dahil dito, napagtanto ni Reiner na ang batang babaeng ito ay kapatid ni Arl. Sinabi ni Reiner na naroon siya upang makipagkita kay Arl, ngunit hindi inaakala ng batang babae na gugustuhin ni Arl na makipagkita sa katulad niya at sumagot sa pamamagitan ng pagtawag kay Reiner na matabang baka. Dahil wala si Arl sa bahay, sinabi ng batang babae kay paalisan ni Reiner at isasara na sana ang pinto sa mukha niya. Ngunit sa mismong sandaling yun, dumating sina Arl at Farah, pinigilan ng batang babae na si Mira na mapahiya pa si Reiner. Natuwa si Mira na bumalik ang kanyang kapatid at niyakap siya. Nag-usap sila, at tinanong ni Mira kung bakit mukhang bagbog si Arl. Ipinaliwanag niya ang kanyang laban kay Farah at sinabi na nanalo siya sa huli dahil sa kanilang pagkakaiba sa lakas ng katawan. Nabigla si Reiner nang marinig na tinalo ni Arl ang isang Diyos ng espada, ngunit hindi masyadong ipinagmamalaki ni Arl ang sarili niya, kinikilala na hindi na nasa kalakasan ang kanyang ina. Sa anumang kaso, pumasok sila sa loob para magtsaa, at ipinakilala ni Arl si Reiner sa kanyang ina at kapatid. Hindi maganda ang pagkakasalita niya,
Sinasabing magkasama sila ni Reiner sa lungsod, kaya inisip ng kanyang ina na ang kanyang batang lalaki ay nasa isang romantikong relasyon na. Mabilis na nilinaw ni Reiner ang hindi pagkakaintindihan, ipinapaliwanag na sila ay mga miyembro lamang ng parehong guild. Kung pag-uusapan, tinanong ni Arl si Reiner kung bakit umalis siya sa guild at pumunta dito. Hindi makapaniwala si Reiner sa kapal ng mukha ng lalaking ito dahil para sa kanya, siya ang nang-iwan. Ang kanilang samahan noong una pa man. Lumalabas na umalis si Arl nang hindi man lang nagpaalam sa kahit sino, at kaya naman hinabol siya ni Reiner, nag-aalala na baka napahamak siya. Pero ngayon na napagtanto niya na umalis lang siya dahil nagsawa siya sa lungsod, medyo nadismaya siya. Gayunpaman, ngayong may pagkakataon si Reiner na makausap ang Diyos ng Espada, sinamantala niya ang pagkakataon para hilingin kay Farah na tanggapin siya bilang kanyang disipulo. Bago pa makasagot si Farah, nakarinig sila ng malaking ingay sa labas. Si Evans yun, isa sa mga lalaking kanina lang ay nag-akala na may halimaw na nagkakagulo sa mga bundok. Humihingi siya ng tulong sa Diyos ng Espada para supulan ang halimaw na yon. Nakakailang ito para kay Farah, na ayaw talagang ibunyag na siya at ang kanyang anak ay sumire sa kalahati ng mga bundok dahil sa isang palakaibigang pagtutuos. Kaya't nag-imbento siya ng kasinungalingan, sinasabing nasupil na niya ang halimaw, at nagpaliwanag para makalusot. Dahil nalutas na ang problema, aalis na sana si Evans nang mapansin niya si Reiner na nakatayo sa likod ni Farah. Anak ni Evans si Farah, kaya nagulat siya at nagtanong kung anong ginagawa niya doon. Sumagot si Farah para kay Reiner, sinasabing pumunta si Reiner para matuto kay Farah kung paano maging mabuting asawa. Tila, hindi naintindihan ni Farah ang sinabi ni Reiner kanina na gusto niyang maging disipulo niya, at nagmamadaling ipinaliwanag ni Reiner na gusto niya lang matuto ng pag-e-espade kay Farah para maging mas malakas. Naiintindihan ni Farah, pero nagpresenta pa rin siyang turuan si Reiner kung paano maging isang mabuting asawa, at sumang-ayon naman si Evans, iniisip na dalaga na ang kanyang anak at dapat nang matuto tungkol sa pagiging may bahay. Napaluha siya, naalala ang kanyang yumaong asawa, at sinabi na kung buhay pa siya, tuturuan sana niya si Reiner kung paano maging isang tunay na dalagang babae. Hindi naman sa tingin ni Farah na kailangang mag-alala si Evans, dahil nangako siya na gawing tunay na dalagang babae si Reiner. Kasabay nito, ipinagkatiwala ni Evans ang lahat kay Farah at umalis, na hinihiling ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Pumunta si Arl sa ikalawang palapag upang makita ang kanyang ama, si Leon, sa kanyang opisina, at natagpuan itong abala sa pananaliksik na mahika. Malugod na tinanggap ni Leon si Arl sa kanilang tahanan, at ipinaliwanag na malapit na siyang lumikha ng isang bagong pinakamataas na antas na spell, ngunit itinigil ang kanyang eksperimento upang makipag-usap sa kanyang anak. Iyan ang isang mabuting ama. Nagkwentuhan sila ng casual, at nang malaman ni Leon na sa wakas ay tinalo ni Arl ang kanyang ina sa isang duelo, ipinagmalaki niya ito. Biglang sumeryoso si Arl, hindi niya iniisip na kaya pa niyang pagbutihin ang kanyang paghawak ng espada. Wala na dahil naabot na niya ang tuktok, kaya gusto niyang turuan siya ni Leon ng mahika. Ngunit, imposibleng matuto ng mahika ang isang walang klase, kaya sinasabi ni Leon kay Arl na sumuko na. Samantala, sinusubukan ni Farah na turuan si Reiner magluto, ngunit isa itong ganap na kapalpakan. Pumapayag si Leon na ipakita kay Arl kung paano gumagana ang mahika, at gumagamit ng isang spell na pag-aayos para ayusin ang tasang nabasag ni Reiner sa kung paano man noong kanyang aralin sa pagluluto. Patuloy na inaayos ng mag-ama ang silid na sinira ni Reiner, at habang ginagawa ito, tinuturuan ni Leon si Arl tungkol sa mana, at kung paano kailangan ng malakas na base ng mana para makapag-cast ng spells. Ang tanging dahilan, sigurado si Leon na walang mana si Arl dahil kung meron, nakuha sana nito ang klase ng salamangkero imbes na walang klase, pero naniniwala si Arl na mayroon siyang mana. Nabanggit niya na pagkatapos ng isang matinding pagsasanay isang araw, pinainom siya ni Lilian ng isang galong maswerteng banal na tubig, at pagkatapos inumin ito, naramdaman niyang may bumukas sa loob niya. Naniniwala siyang iyon ang mana. Tuwang-tuwa si Leon sa ganitong kaginhawahan sa kwento. Naniniwala sa kanyang anak, tinuruan niya si Arl kung paano mag-channel ng mana, at nagawa ni Arl na magpatawag ng isang kislap ng liwanag sa unang pagsubok niya, na nagpapatunay na mayroon na siyang mana, pero hindi ito gaanong karami. Halos mawalan siya ng malay sa paggawa lang ng kaunting mahika.
Gayunpaman, naniniwala si Leon na malaking progreso ito, at hinihikayat si Arl na magsanay ng husto para mapalaki ang kanyang kabuuang mana. Sa gabay ni Leon, bumibili si Arl ng maraming potion ng mana, at ginagamit ang mga ito tuwing nauubos ang kanyang mana. Sa ganitong paraan, hindi siya nahihimatay, at unti-unting nadaragdagan ang kanyang kabuuang mana. Pagkatapos ng 6 na buwan ng walang humpay na pagsasanay, mayroon na siyang kaparehong dami ng mana ng isang baguhan, at maaari nang magpatuloy sa susunod na hakbang. Pag-aaral ng mga simpleng salamangka. Dahil wala siyang klase, kailangan niyang isaulo ang buong salamangka, at bigkasan ito sa kanyang isip tuwing gagamitin. Mahirap ito, pero tinanggap ni Arl ang hamon, at patuloy na nagsasanay. Si Reiner naman, natuto ng magluto, at ngayon ay gumagawa na ng pagkain para sa pamilya, kasama si Arl at ang kanyang kapatid na babae na naiinis sa kanya. Hindi lamang siya gumaling sa kusina, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan sa paggamit ng espada ay bumuti dahil kay Farah. Dahil halos naging tunay na dalaga na siya, malugod siyang tatanggapin ng mga magulang ni Arl sa pamilya. Gayunpaman, ayaw ni Arl na maging asawa niya ito. Ang tanging layunin niya ay maging isang magaling na salamangkero tulad ng kanyang ama. Gayunpaman, nagpapatuloy si Reiner sa kanyang pagsasanay sa bahay ni Arl, at sa isang iglap, lumipas ang 3 taon. Gusto ng kanyang magiging biyenan ang kanyang gawang kamay na tsaa, at hindi na rin siya tinatawag na matabang baka ni Mira. Tila maayos ang lahat, ngunit isang umaga, pinuntahan ni Mira ang silid ni Arl para gisingin siya, at lumabas na umiiyak na may hawak na liham. Habang tinatanong ni Reiner kung anong nangyayari, iniabot ni Mira sa kanya ang liham, na mayroon lamang isang pangungusap. Pupunta ako sa lungsod ng Mahika. Column. 3 taon na ang nakalipas, pero si Bro ay parang wala pa ring pakialam gaya ng dati. Ramdam ni Reiner ang lungkot na nadama ni Mira nang bigla siyang iwan, pero naiintindihan niya si Arl dahil ganoon talaga siya. Hinala ni Farah na hahabulin na naman ni Reiner si Arl, kaya pinigilan niya ito, sinasabing manatili na lang sa kanila. Nang mangako si Reiner na mananatili, nakahinga ng maluwag si Farah. Sinabi ni Farah na ang dalawa niyang nakatatandang anak, si Astia at si Arl, ay ganito ang ugali at bigla na lang umaalis ng walang sabi-sabi. Habang iniisip niya kung kanino nagmana ang dalawang walang pakialam na teenager na ito, dumating si Leon, at naging malinaw na nagmana sila sa kanilang ama. Sa anumang, sa sitwasyon, handang tanggapin ni Farah ang lahat, basta't ang lahat sa kanyang pamilya ay ligtas at maayos. Samantala, si Arl ay muling nasa isang karawahe papunta sa Alsbel, ang lungsod ng Mahika. Halos pareho na lang ang kanyang kotsero sa tuwing bibiyahe, pero ang pinagkaiba lang ay may kasama siyang 2 babae at isang batang lalaki na nagngangalang Kido sa karawahe. Naiinip si Arl sa pagkakaupo sa karawahe ng ilang oras, kaya tinanong niya ang kotsero kung gaano pa katagal bago sila makarating sa Alsbel. Sinabi ng kotsero na 2 araw pa ang kanilang babiyahe at tinanong si Arl kung bakit siya pupunta sa Alsbel. Ang batang si Kado, ipinapalagay na gusto ni Arl na magpatala sa Institute of Magic, pero nagtataka siya dahil masyado na siyang matanda para maging first-year student. Mukhang kaibigan ni Kado ang 2 babae, at magpapatala rin sila sa Institute of Magic. Hinala ng babaeng bughaw ang buhok, si Kufa, na bumagsak si Arl sa mga entrance test sa loob ng maraming taon, kaya siya ganyan katanda. Nagsimulang magtalo ang 2 magkaibigan, sina Kufa at Kado, nang walang dahilan, kaya ang kanilang karaniwang kaibigan, si Colette, na mukhang mas tahimik sa grupo, ay kinakabahang pinakiusapan silang tumigil. Pero, lalo lamang nitong pinapalala ang 2 na mas lalong nayayamot, at pinagbubuntunan nila si Colette. Naiisip ni Arl na silang 3 ay mag-e-enroll sa Institute of Magic, at batay sa kanilang edad, ibig sabihin nito ay katatanggap lang nila ng kanilang basbas at nakuha ang klase ng wizard. Natapos ang pagtatalo, at bumalik si Kado sa pakikipag-usap kay Arl, tinatanong siya kung sa anong magic siya nagpakadalubhasa. Bilang konteksto, may pulang magic para sa apoy, asul na magic para sa yelo, berdeng magic para sa hangin, dilaw na magic para sa lupa, puting magic para sa liwanag, at itim na magic para sa dilim. Si Kado dito ay dalubhasa sa pulang magic, ngunit sa kaso ni Arl, dahil siya ay walang klase, sinanay at pinagkadalubhasaan niya ang bawat elemento sa nakalipas na 3 taon.
Ngunit naniniwala si Arl na mahina siya, kaya sinasabi niya kay Kaido na wala siyang klase at walang espesyalisasyon sa kahit anong mahika. Akala ni Kufa ay nagbibiro si Arl, ngunit nang ipakita ni Arl sa kanila ang kanyang klase, ID, labis silang nagulat. Iniisip nila na may diferensya si Arl. Kaya naman isang tal-unang walang klase tulad niya ay gustong sumali sa Magic Academy. Biglang umatake ang isang hari ng troll sa kanilang karawahe, upang mailigtas sila ni Arl sa kritikal na sandali at mapagtanto nila kung gaano sila kamali. Ngunit habang lumapit sa kanila ang troll, isa pang halimaw, itinapo ng isang orc king ang troll sa himpapawid. Habang susugod ito para atakihin ang karawahe, buong tapang na lumabas si Kaido at sumagot ng isang spell na bolang apoy. Ang spell, syempre, ay walang nagawang pinsala at napagtanto ng tatlo na wala na silang pag-asa. Pero bigla na lang, ang tila walang klaseng talunan ay ginamit ang isang napakalakas na spell na tinatawag na explosion at ginawang abo ang Orc King sa loob lamang ng ilang segundo. Ayon kay Colette, ang explosion spell ay isang napakataas na antas ng pulang mahika, isang bagay na tanging ang klaseng Archmage lamang ang makakagamit. Para hindi nila maintindihan kung paano nagawa ito ng walang klaseng talunan ng ganun kadali. Iniisip ni Kaido na nagsinungaling si Arl tungkol sa pagiging estudyante at siguro ay guro talaga siya sa academy, kaya lumuhad siya at nagmakaawa ng tawad sa pagiging bastos kanina. Sinubukan ni Arl na linawin ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagpapakita ulit ng kanyang ID ng klase, pero iniisip ng tatlo na peke ang dokumento at baka si Arl ay isang uri ng lihim na ahente na kailangang itago ang kanyang tunay na kakayahan. Si Arl, sa puntong ito, ay hindi na nag-abala pang makipagtalo at tinanggap na lang ang kahit anong ibato sa kanya ng tatlo. Hindi nagtagal. Pagkatapos, pagdating nila sa lungsod ng Mahika at Arl, nang hindi man lang nagpapalam, nagsimula siyang lumayo sa grupo, pero si Kaido ay parang maamong tuta at literal na sinundan si Arl, na ikinahiya ng sobra ng dalawa niyang kaibigan. Hinala ng mga babae na maaaring gumamit si Arl ng isang uri ng gayuma kay Kaido para siya ay mapaamo, kaya nagpa siya silang bantayang mabuti si Arl para siguraduhin wala siyang gagawing kaina-hinala. Narinig lahat ni Arl ang sinabi ng mga babae, pero hindi na niya inabala pang linawin ang maling akala, dahil salungat iyon sa kanyang pagiging walang pakialam. Sa daan patungo sa akademya, nalaman ni Arl mula kay Kaido na ang akademya ay nahahati sa mga dibisyon batay sa uri ng mahika. Halimbawa, si Colette ay dalubhasa sa berdeng mahika, kaya mapupunta siya sa paaralan ng berdeng mahika, samantalang si Kufa ay mapupunta sa paaralan ng asul na mahika, kung papasa muna sila sa pagsusulit sa pagpasok. Ipinapalagay ni Kaido na gugustuhin ni Arl na kumuha ng pagsusulit sa paaralan ng pulang mahika, sa pag-aakalang dalubhasa si Arl sa pulang mahika, kaya iginagayak niya ito papunta sa daan patungo sa paaralan ng pulang mahika, samantalang ang mga babae ay tumungo sa kabaligtarang direksyon. Nakaharap ni na Arl at Kufa ang resepsyonista, ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman pinalad na ma-reject ang aplikasyon ni Arl dahil sa pagiging walang modo. Pagkatapos maaprubahan ang kanilang mga aplikasyon, pumunta silang dalawa sa lugar ng ensayo para sa pagsubok. Simple lang ang pagsubok, magpuntirya at tamaan ang estatwa gamit ang spell na bolang apoy, at pasado ka na. Sumulpot ang isang mayabang na lalaki para magyabang kung gaano siya kagaling sa murang edad at nagbunyag na isa na siyang advanced class mage. Tinamaan niya ang estatwa gamit ang advanced spell na tinatawag na eruption, at syempre, inaasahan niyang pupurihin siya ng lahat. Pero si Kaido, imbes na purihin siya, sinabi ng malakas na ang kaibigan niyang si Arl. Mas mahusay kaysa sa kanya. Saktong-sakto, si Arl na ang susunod, at ibinibigay niya ang lahat para siguraduhin hindi siya mabibigo. Gamit ang parehong eruption spell, inatake niya ang estatwa na bahagya lang nagalusan ng mayabang na bata, pero tuluyang natunaw ng spell ni Arl ang estatwa, kaya nagulat ang lahat. Ayaw maniwala ng mayabang na bata sa nakikita niya at inaakusahan si Arl na nandadaya. Ayon sa kanya, hindi sapat ang lakas ng eruption spell para tunawin ang estatwa dahil gawa ito sa mithril. Sumang-ayon si Arl at ipinaliwanag niya na binago niya ang spell sa pamamagitan ng pagtitipo ng lahat ng lakas sa isang solong, na nagpapalakas pa ng 100 beses sa bisa ng mahika. Nang makita ni Kaido ang galing ni Arl, determinado siyang maging disipulo nito,
pero hindi siya pinapansin ni Arl at nagsimulang pumunta sa iba pang lugar ng pagsubok dahil magaling din siya sa ibang elemento. Pagdating niya sa lugar ng pagsasanay ng asul na paaralan ng Mahika, nakita niyang kapapasa lang ni Kufa sa pagsusulit sa pamamagitan ng simpleng bowl ang tubig na tumama sa estatwa. Sumunod naman ang kanyang pagsubok, at ginamit niya ang mahikang Ice Edge, na dumurog sa estatwang mithril, kaya gulat ang lahat, pero walang reaksyon si Bro. Para bang, bahala na, at pumunta sa Green Magic School. Doon, nakita niya si Colette na umiiyak at nanginginig sa takot sa isang sulok. Tinanong niya kung anong nangyari, at ipinaliwanag niya na sobrang kinakabahan siya kaya hindi niya natapos ang pagpaparehistro. Si Arl mismo ay hindi pa nakaranas ng kaba, kaya tinanong niya kung ano ang pakiramdam ng kinakabahan. Nalaman niya ang tungkol sa kanyang nararamdaman at, nang hindi namamalayan, nagbigay siya ng ilang payo, na nakatulong sa kanyang gamaan ang pakiramdam. Pagkatapos noon, pumunta ang dalawa sa lugar ng pagsasanay, kung saan ang pagsubok ay paikutin ng mga windmill sa pamamagitan ng paggamit ng wind magic. Muling winasak ni Arl ang windmill sa kanyang napakalakas na spell na tornado. Pagkatapos ng kanyang kamanghamanghang pagtatanghal ng mahika, turno na ni Colette na sumailalim sa pagsubok, ngunit sa mga salita ni Arl ng suporta, naglakas loob siya na gawin ito at pumasa sa kanyang pagsubok. Samantala, pumunta si Arl sa Yellow at White Schools of Magic, at nakapasa ng madali sa parehong pagsubok. Ang huling natitira para masakop ay ang Black School of Magic, at nakakagulat, mukha itong isang inabandona at sirang gusali. Papunta sa reception desk, nakasalubong ni Arl ang isang babae na naghahanap sa kanyang alagang hayop na si Gua. Narinig ni Arl ang isang boses na nanggagaling sa loob ng isang kahon. At sinabihan ang babae na tingnan ito. Nakita niya si Gua sa loob at ipinaliwanag kay Arl na ang halimaw na ito ay isa palang chimera na siya mismo ang lumikha. Nandidiri si Arl sa halimaw, pero nagkukunwaring okay lang siya. Gayunpaman, nang isang literal na kalansay ang lumitaw sa harap niya at batiin siya sa Black School of Magic, agad siyang nagtanggol at pinugutan ng ulo ang kalansay. Hindi naman namatay ang kalansay, at sinabihan si Arl na bastos dahil pinugutan siya ng ulo ng walang babala. Ipinaliwanag niya na isa siyang clerk sa opisina doon at ang pangalan niya ay Letalia. Tinanong ni Arl kay Letalia ang tungkol sa entrance exam, ngunit nalaman niya mula kay sa kanya na ang eskwelahang ito ay tumatanggap ng sinumang estudyanteng gustong pumasok. Kaya, nakakapagtaka, pumasa si Arl sa entrance test na ito nang hindi man lang nagtetake. Di nagtagal, hinanap siya ng tatlo at pinilit na sumali sa kanilang eskwelahan, sinasabing karaniwan ay isa lang eskwelahan ang pwedeng piliin ng isang estudyante. Gayunpaman, may mas maganda at mas nakakabaliw na ideya si Arl. Papasok siya sa lahat ng 6 na eskwelahan ng instituto. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming anime content, at magkikita-kita tayo sa susunod. Salamat sa panunood.